Kumalat ang sumpa ng babae sa espesyalista ng kumpanya, ngunit hindi inaasahang naintindihan ng isang kulay abong uwak ang kanyang mga salita at marahas na inatake ang espesyalista. Naging halos basahan ang espesyalista matapos tukan at ang tanging nagawa niya ay hawakan ang kanyang ulo at tumakas. Si Miken, isang potato researcher sa kumpanya ng pagkain na Soniel, ay may maraming responsibilidad kabilang ang pananaliksik, pagpapakilala ng bagong uri ng patatas sa mga taga-nayon at maging ang pagbili ng patatas. Minsan, nakipagnegosasyon si Miken sa mga taga-nayon, ngunit dahil sa hindi pagkakasundo sa budget ay nagkahiwalay sila. Nang makita ito, nagdisperse ang mga taga-nayon. Si Miken ay puno ng sama ng loob. Taon-taon, nananatili ang Soniel sa tuktok ng mga benta ng potato chips. Ngunit kuripot pagdating sa pagbili ng patatas. Dahil sa masamang pakiramdam, tahimik na isinumpa ni Miken na sana ay malugi ang Soniel. Hindi inaasahang naging totoo ang kanyang sumpa. Sa sandaling iyon, ang direktor ng Soniel ay nakikipagkontrata upang ibenta ang kumpanya. Sa kritikal na sandali, pumasok ang isang gwapong binata mula sa strategic department ng Wuhan Retail. Nang harapin ang pinta sa kanyang walang pahintulot na pagpasok sa opisina ni Beko, hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, matalas niyang ibinunyag na ang taong pumipirma ng kontrata sa Pangulo ay isang taong nagnanakaw ng yaman ng kumpanya. Ang mga kumpanyang hawak niya ay walang laman. Ang mga kumpanyang na-takeover niya ay, at kalaunan ay hindi maiiwasan ang kapalaran ng pagkalugi. 2 linggo na ang nakalilipas, ang presidente ay nakikipag-usap pa sa Wuhan Retail tungkol sa merger plan, ngunit bigla siyang nagbago ng isip dahil halatang naloko siya ng taong nagnanakaw ng yaman. Malinaw na sinabi ni Beko na ang presidente ay may 2 landas na pagpipilian. Una, umayag na makipagtulungan sa Wuhan Retail upang buong lakas na iligtas ang kumpanya, o pangalawa, maniwala sa kasinungalingan ng magnanakaw at panoorin ang pagbagsak ng kumpanya ng paunti-unti. Upang mailigtas ang kumpanya, napilitan ang presidente na tanggapin ang kooperasyon ng Wuhan Retail. Sa oras na ito, ang mga potato researcher ay masigla pa ring nagkakantahan at masayang tinatanggap ang mga bagong empleyado hanggang sa makatanggap ng tawag ang department manager. Ano, malulugi ang Soniel Food. Ang pag-takeover ng kumpanya ng Soniel ay isang mabigat na dago para kay Mikiang, at ang kumpanyang bumili nito ay ang Wuhan Retail. Walang duda na ito ay isang dobleng dago. Lumalabas na nagtrabaho si Mikiang sa Wuhan Retail sa loob ng 6 na taon at ang kanilang relasyon ay naging napakasama nang siya ay umalis. Para sa kanya, ang Wuhan Retail ay tulad ng isang bangungot. Nagbalik si Betcho sa Wuhan Retail matapos ang matagumpay na negosasyon. Nagsimulang maghanap ng gulo ang mga sinibak na empleyado. Ang kanyang mga kasamahan ay nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, ngunit siya ay kalmado. Tinitingnan niya ang mga empleyadong papalapit sa kanya at sa isang mabilis na galaw ay binuksan niya ang pinto sa tabi niya at ginawa ang isang perpektong pag-iwas. Dahil sa momentum, sumugod ang empleyado sa loob ng silid. Nakalock ang pinto. Narinig ng mga kasamahan ang isang nakakatakot na sigaw mula sa loob at inakala na inaatake si Betcho. Dali-dali silang naghanap ng susi upang buksan ang pinto. Ngunit natuklasan nila na ang taong nasaktan ay ang nanggulo. Sa sandaling ito, naalaala ng lahat na si Betcho ay isang dating espesyal na puwersa ng veterano. Pagkatapos ma-takeover ang kumpanya, ang mga miyembro ng Potato Research Institute ay kailangang pumunta upang mag-fill out ng form para sa Wuhan Retail. Sa pamamagitan ng panawagan ni Miken, ang lahat ay nagsuot ng maayos na damit at nanumpa na magbibigay ng aral sa mga empleyado ng Wuhan Retail. Ang 7 matatapang na bayani ay may matinding determinasyon na pumasok sa Wuhan Retail, ngunit hindi nila inaasahan na pagdating pa lang nila sa silid ay tinatawanan na ang mga tauhan dahil sa pagiging mula sa probinsya at pinagdududahan ang pangangailangan ng Potato Research Institute. Galit na sinagot ni Mayhen na hindi lang sila nagre-research kung paano gawing mas masarap ang patatas, kundi nagpapalahi rin sila ng mga bagong uri, sinusuri ang estado ng paglaki ng patatas, at nagpapanatili ng komunikasyon sa mga magsasaka upang mapabuti ang kalidad at ani ng patatas. Masasabi na sila ang pangunahing organisasyon sa agrikultura sa Korea. Masiglang nagpapaliwanag si Miken hanggang sa paalalahanan siya ng kanyang kasamahan na mailupa sa kanyang kuko. Agad siyang huminto at tinapos ang kanyang presentasyon. Kinuha ng EC department ang photos ng lahat. Pumila ang 7 tao. Ang lahat ay nais ipakita ang pinakamalakas na hitsura, kaya ang lahat ay may matatapang na mukha. Sa huli, natanggap din nila ang kanilang mga card. Tinanong ng manager ang EC department kung nangangahulugan ba ito na hindi restructure o sesantihin ang institute. Malamig na sumagot ang kabilang panig, sinasabing ito ay desisyon ng kumpanya. Habang nag-aalala ang lahat tungkol sa kanilang kapalaran, nakatanggap ng tawag ang manager. Nalaman niya na ang mga empleyado ng Wuhan Retail ay gumagawa ng isang biglaang inspeksyon sa Research Institute. Agad-agad na bumalik ang lahat, ngunit natuklasan nila na hindi mabuksan ng mga empleyado ang gate. Sa gitna ng kagipitan, lahat ay naghanap ng sarili nilang paraan, may tumatalon, may tumatakbo. Sa mismong sandaling ito, pumasok ang ilang manager ng Wuhan Retail. Agad na nakilala ni Miken na ang nangunguna ay ang kanyang dating kasintahan. Upang hindi mapansin, dali-dali siyang yumuko at humiga. Naghintay siya hanggang sa makadaan ang kabilang panig bago siya nagpatuloy sa paglabas. Ngunit pagkalabas niya at naghahanda ng tumakas, lumapit ang kanyang kasamahan at malakas na tinawag ang kanyang pangalan. Narinig ito ng kanyang dating kasintahan at tumawag na huminto. Tiningnan ni Miken ang kanyang dating kasintahan na may pambihirang hitsura, ngunit puno ng galit ang kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang gitnang daliri at galit na umalis. Ang 7 tao ay nataranta at dali
dali-daling tumakbo pabalik sa Research Institute. Nakita nila na may isang lalaking nag-iinspeksyon sa loob. Nang siya ay lumingon, ang mga babaeng kasamahan ay agad na nabighani sa gwapong mukha. Hindi nila makontrol ang kanilang sarili at nagkagulo sila. Ngunit nang buksan ni Betcho ang kanyang bibig at pinuna ang expired na inuming tsaa at ang pag-abuso sa mga benepisyo ng empleyado at sinaway ang pag-aaksaya ng papel sa pagprint, agad na nawala ng simpatsya sa kanya ang mga babaeng kasamahan. Nakipagtalo si Ken kay Betcho na nagsasabing kahit na ang Research Institute ay pag-aari na ng Unhan Retail, hindi sila dapat magsagawa ng biglaang inspeksyon. Sumagot si Betcho na kung bibigyan sila ng sapat na oras, itatago lamang nila ang mga problema. Sa ganoong sitwasyon, hindi na ito inspeksyon, kundi isang maingat na pinlano na pagtatanghal. Nang maghanda si Betcho na umalis, habang nakasandal sa rehas, nagbuntong hininga si A.F. Keang at ang kanyang mga kasamahan sa gwapong itsura ni Betcho. Ngunit ang kanyang pag-ugali ay nakakadismaya, isa siyang ganap na walang hiya. Naniniwala si A.F. Keang na hindi siya naririnig ni Betcho, kaya galit siyang sumigaw, umaasang may bagay na babagsak sa ulo niya ngayon. Hindi niya inaasahan na may isang eksaktong pares ng mata sa malapit na nakarinig sa kanyang mga salita. Ang susunod na nangyari, isang kulay abong uwak ang bumagsak mula sa langit at malakas na tinuka ang ulo ni Betcho. Bago pa makapag-react si Betcho, nagpatuloy ang kulay abong uwak sa pag-atake. Nang makita ito, nataranta si Mikiang at bumaba upang pigilan ito. Samantala, upang maiwasan ang pag-atake, nataranta si Betcho at tumakbo papasok sa bundok. Tinawag ni Mikiang ang pangalan ng kulay abong uwak at sinundan si Betcho. Sinusubukang pigilan ito na magpatuloy. Ngunit huli na ang lahat, tumakbo si Betcho sa isang burol at dahil sa sobrang bilis ay hindi siya makahinto at tuloy-tuloy na bumaba. Narinig ng mga nanay at babae sa bukid ang tawag ni Miken at dali-dali nilang inayos ang mga pushcart upang harangan si Betcho. Dumiretso siya sa pushcart at doon siya tumigil. Dali-daling dinala ni Miken si Betcho sa ospital. Sa kabutihang palad, ang resulta ng check-up ay minor injuries lamang. Nagulat si Miken, ipinaliwanag ni Betcho na upang mabawasan ang pinsala, inayos niya ang kanyang posisyon habang bumababa. Ipinaliwanag din ni Miken na ang kulay abong uwak ay tinatawag na sonyel at dahil minsan niyang sinagip ito, madalas itong gumagala malapit sa Research Institute. Matapos niyang marinig ang kanyang sumpa, minsan ay umaatake ito sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, tinanggihan niya ang anumang kaugnayan sa kanyang sarili. Bago umalis, nag-aalala siyang nagtanong kung itatago ba ng 100 Retail ang Research Institute. Sinabi niya na bagaman hindi malaki ang mga resulta ng lahat, patuloy silang nagsisikap at unti-unti nang nagiging maayos ang kanilang sitwasyon. Sinabi ni Betcho na bago bumalik ang lahat, inimbestigahan niya ang Research Institute at nasaksihan ang pagsisikap ng lahat. Sa ngayon, papayagan niyang magpatuloy ang institute sa pag-operate at sinabihan niya si Miken na magtrabaho ng walang alalahanin. Nagtapos si Miken ng isang nakakapagod na araw at umuwi. Sa pag-alala sa kanyang pakikipagtagpo sa kanyang dating kasintahan, hindi niya maiwasang malungkot at umiyak. Galit siya sa kanyang sariling pagbagsak at sa tagumpay ng kabilang panig. Sa kabutihang palad, nariyan ang kanyang mga kaibigan. Untin-unting bumalik ang kanyang ngiti. Kinaumagahan, sa pagpasok sa trabaho, ipinaalam sa kasalukuyang manager na siya ay sinibak. Nagpadala ang Unhan Retail ng bagong manager at kasabay nito, 3 tao mula sa Production Management Department ang sinibak din na taranta ang mga kasamahan sa Research Institute. Hindi alam kung ano ang kanilang magiging kinabukasan. Naalala ni Mickey na nangako si Betcho na magpapatuloy ang Research Institute sa normal na operasyon. Ngunit ngayon ay sunod-sunod na may umaalis. Naramdaman niyang niloko siya at mas lalong naniwala na ang mga bagay na may kaugnayan sa Wuhan Retail ay hindi magkakaroon ng magandang resulta. Ang kalungkutan sa kanyang puso ay mahirap ilabas, kaya inis na binuksan ni Miken ang locker ng sigarilyo. Ang kanyang pananabik sa paninigarilyo na umusbong sa loob ng ilang buwan. Biglang umusbong. Nang akmang magsindi ng sigarilyo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang mga hindi magagandang pangyayari ay nagpagalit sa kanya, kaya sinuntok niya ang kanyang tuhod at galit na isinumpa ang mga walang hiya. Matapos mailabas ang galit, walang magawa si Miken kundi yumuko sa ilalim ng ulan. Sa sandaling ito, may lumapit at inipon siya. Patawad, ako rin ay isa sa mga walang hiya ng Wonhan. Nalaman ni Miken ang masamang balita na si Betcho ay hindi lamang ang bagong direktor ng Potato Research Institute, kundi pati na rin ang bagong nangungupahan sa kanilang pamilya. Kinamumuhian niya ang mga tao mula sa Wuhan Retail, kaya inutusan niya ang kanyang kapatid na si Hong Hing na paalisin si Betcho. Pagmamakaawa ni Hong Hing, ang negosyo sa pensyon ay masyadong mahina at mahirap makakuha ng isang nangungupahan. Binili na niya ang dryer gamit ang pera mula sa upa ni Betcho. Hindi na niya ito maibabalik para paalisin si Betcho. Walang magawa si Miken, ngunit hindi siya makapapayag, kaya upang mabawi ang kanyang dignidad, pinuntahan niya si Betcho at nagtakda ng mga kondisyon. Una, hindi dapat malaman ng mga kasamahan sa Research Institute na magkasama sila sa iisang lugar upang maiwasan ang mga chismis. Bukod pa rito, sa Research Institute, sila ay superior at subordinate, ngunit sa pension, sila ay ganap na pantay-pantay. Hindi niya dapat gamitin ang kanyang posisyon bilang boss upang apihin siya. Ito ang pinakamalapit na lugar na tirahan sa Research Institute. Sa ilalim ng isang bubong, kailangan niyang yumuko. Madaling sinunod ni Betcho ang mga hiling ni Miken. Bumalik si Miken sa kanyang silid ng may pagmamataas. Si Omzu, na nagsusulat ng nobela, ay nakaisip ng isang romantikong kwento sa pagitan niya at ni Betcho. Unti-unting nagkakaroon sila ng damdamin sa isa't isa sa gitna ng kanilang pagtatalo. Nang makita na hindi nakikinig si Miken, nagbigay si Omzu ng ebidensya sa pamamagitan ng mga larawan. Mula elementarya hanggang kolehiyo, ang mga lalaking nagustuhan ni Miken ay may kiho sa kanilang pangalan na nagpapatunay na si Betcho ang kanyang kapalaran. Ang pinakamahalaga, ang pinakapaboritong nobelang pag-ibig ni Miken
Ang In the Secret of the Charming and Rational Character ay may bida na tumutugma sa bagong manager na si Betcho. Napatawa si Edie Keang. Nagagalang lang ako sa mga tao ng Wuhan Retail mula sa malayo. Kahit na ang pag-iisip ni Omzu ay magulo at paikot-ikot, hindi kailanman magiging isang lalaki at babaeng relasyon sa pagitan niya at ni Betcho. Kinabukasan, upang makisama sa lahat, sumama si Betcho sa lahat na kumain sa cafeteria. Hindi niya inaasahan na pag-upo pa lang niya ay inatake na siya. Ang tatlong miyembro ng potato growing team ay agad na ibinunyag ang kwento kung paano siya itinaboy pababa ng bundok. Tumayo si Betcho upang bumati, ngunit malakas siyang tinapik pabalik ni Team Leader Jun sa kanilang pag-uusap. Ang tatlo ay gumamit ng mga bastos na salita na hindi pa niya naririnig, kaya ang sopas na iniinom niya ay agad niyang ibinuga. Nagbigay si Miken ng kape sa mga taga-nayon at narinig niya na pinag-uusapan nila ang tungkol sa bagong manager. Isinaulo niya ito at nagkunwaring nagpunas ng luha, nalulungkot para sa sinibak na dating manager dahil may pumalit na sa kanyang posisyon. Ang dating manager ay ang potato doktor ng nayon. Nang marinig ang balita tungkol sa kanyang kapalaran, lahat ay nagalit. Sabay-sabay silang nagtungo upang humingi ng katarungan kay Betcho. Nang makita ni Betcho ang isang grupo ng mga agresibong taga-nayon na paparating at si Miken na kalmadong nanonood sa kaguluhan, agad niyang naintindihan na ito ay isang babala mula kay Miken para sa kanya. Binasa ng village chief ang mga patakaran. Sino man na naninirahan dito ng higit sa 30 araw ay ituturing na isang pansamantalang residente at may obligasyong mag-ambag sa Village Development Fund. Ibinigay ng village chief ang kontrata kay Betcho, humiling ng kanyang lagda at bayad. Ayaw makipagtalo ni Betcho sa mga taong hindi nakakaintindi ng batas. Kumuha siya ng isang business card at inutusan silang makipag-ugnayan sa kanyang abogado. Nagkagulo ang sitwasyon. Nang gabing iyon, kusa si Miken na puntahan si Batcho upang humingi ng paumanhin. Para makabawi, handa siyang bayaran ang Village Development Fund para kay Batcho. Ngunit si Batcho ay matatag na tumanggi. Ayaw niyang magpatalo sa panggigipit at hindi pumayag na si Miken ang magbayad para sa kanya. Ang kilos na ito ay nagpagalit sa mga dating residente. Upang parusahan si Batcho, pinangunahan ng village chief ang mga tao na harangan ang kalsada mula sa pension papunta sa Research Institute. Kung nais ni Betcho na makadaan, kailangan niyang magbayad ng protection fee. Matindi ang pagtutol ni Betcho. Ang kalsadang ito ay pag-aari ng estado, sabi niya. Ibinigay ng village chief ang ebidensya na nagpapatunay na siya mismo ang gumastos upang gawin ang kalsada para sa kaginhawahan ng mga taga-nayon. Bumalik si Betcho sa pension upang humingi ng tulong at hiniling kay Hon Hayen na tulungan siyang tumawag ng taxi. Hindi siya makapag-book ng sasakyan sa telepono. Ipinapaalam ni Hon Hayen na masyadong malayo ang lugar sa sentro, kaya halos walang taxi. Hula ni Miken na hinarangan ang sasakyan niya. Sinisisi niya siya dahil hindi niya sinunod ang kanyang payo. Masaya niyang naisip na kung maglalakad siya papunta sa Research Institute, kailangan niyang tumawid sa bundok at baka makarating siya sa kumpanya pagkatapos na ng oras ng trabaho. Nakita si Miken na aalis, kaya humingi si Batcho ng lift. Pumayag si Miken, ngunit humiling na umupo siya sa likod ng maliit na truck. Si Batcho ay tulad ng isang walang pusong binata, niyakap ang kanyang bagahe at umupo sa sasakyan. Hindi gusto ni Miken ang kanyang karaniwang mapagmataas at mayabang na pag-ugali, kaya sadya niyang dumaan sa mga bato, pinapaalog ang sasakyan ng pabalik-balik. Lumilikha ng mga malalakas na pag-alog, si Batcho ay binuhat at ibinagsak ng malakas, inalog ng pakaliwa, inalog ng pakanan, ang kanyang katawan ay umalog-alog, puno ng alikabok, at mukhang baliw. Pagdating sa Research Institute, si Betcho, mula sa isang marangal na phoenix, ay naging isang pininsalang manok. Upang mabago ang sitwasyon, sinuri ni Betcho ang mapa at nakahanap ng isang mountain road na maaaring daanan ng sasakyan. Kinabukasan, dumaan siya sa mountain road. Hindi binigyang pansin ang karatula sa lupa na nagbabala sa landslide area. Hindi nagtagal, bumalik si Betcho sa bahay, humihingal, at ibinigay ang sasakyan sa towing service. Humingi siya ng pabor kay Miking na ihatid siya muli. Tiningnan ni Miking ang kanyang mukha at nahulaan niya ang kanyang pinagdaanan. Sa pagkakataong ito na sumakay siya, gustong umupo ni Betcho sa passenger seat, ngunit sira ito. Ginawa niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit hindi niya ito maibalik sa orihinal nitong posisyon. Ang tanging paraan ay umupo sa likod ng truck. Pinayuhan siya ni Migyum na sumuko, ngunit matatag na tumanggi si Betcho na magbigay, nanumpa na makakahanap siya ng solusyon. Sa umaga ng ikatlong araw, maagang gumising si Betcho upang maghintay sa bus. Dumaan ang bus sa harap niya at nasa loob ang village chief at iba pa. Sa kabilang banda, si Hon Hien ay papunta sa isang kasal at aksidenteng nakita ang dating kasintahan ni Miken. Tinanong ng dating kasintahan ang balita tungkol kay Miken. Hindi sinasadya, ibinunyag ni Hon Hien na nagre-research ng patatas si Miken. Nalito ang dating kasintahan at agad na bumalik sa kumpanya. Agad niyang chinek ang listahan ng mga miyembro ng Research Institute at, sigurado, nakita niya ang impormasyon ni Miken doon. Bigla niyang napansin na si Betcho ay dinala rin sa Potato Research Institute. Ngayon, nagtatrabaho silang dalawa ng magkasama. Sa sandaling ito, nakatanggap ng emergency call si Miken. Sinalakay ng mga langgam ang mga patatas at sili sa bukid ng Bego Cry. Sa kasamaang palad, ang planting team ay nagkaroon ng food poisoning at kasalukuyang nasa ospital. Upang iligtas ang ani, inutusan ng team leader ang Research Institute na magpadala ng mga tauhan upang mag-spray ng insecticide laban sa mga langgam. Lumabas si Betcho at nagtanong kung ano ang nangyari at itinulak siya ni Miken sa sasakyan. Pagdating sa lugar, lahat ay nakasuot ng kumpletong protective gear. Maliban kay Betcho na kalmadong umiinom ng tsaa at nilalanghap ang sariwang hangin. Nagalit si Miken at inutusan siyang magsuot ng gamit at magtrabaho kasama ng lahat. Matapang na sinabi ni Betcho na hindi niya kailanman nagawa ang mga bagay na ito. Matapos sitahin ni Miken, nag-aatubili siyang kinuha ang mga boots at tumangging magsuot ng makulay na protective gear. Habang nag-spray, nagtrabaho siya na nakalagay ang isang kamay sa kanyang bulsa. Hindi nakakalimutan na panatilihin ang
kanyang gwapong hitsura. Ngunit pagkatapos, nagkamali siya ng direksyon at nabangga ang isang empleyado. Ang dalawa ay nagkaroon ng intimate contact. Mahirap para sa kanya na makatayo at tinawag niya ang empleyado na namamahala sa kontrol. Sinasabing hindi makapag-spray ang makina. Nakikinig sa musika ang empleyado at nang makita niya siyang nagsignal na huminto, inakala niya natapos na ang trabaho, kaya pinindot niya ang main power button. Automatikong nilubid ng makina ang spray hose. Ang hose ay mahigpit na pumulupot kay Beksyo. Isang malakas na puwersa ang humila sa kanya at ibinagsak siya sa lupa. Nataranta ang lahat sa pagsignal. Naintindihan ng empleyado sa kabilang panig ang kanilang ibig sabihin at mabilis na pinindot ang buton upang iligtas siya. Nagpahinga sandali ang lahat. Si Beksyo, na puno ng putik, ay nauna ng maligo. Nang makita siyang matagal, nag-aalala si Manager Boo. Baka nahimatay siya sa loob, kaya inutusan niya si Mikien na tingnan siya. Tinawag ni Mikien ang kanyang pangalan ng ilang beses, ngunit walang sumasagot. Nang pumasok siya, nakita niya natapos ng maligo si Beksyo at lumabas na nakasuot ng puting t-shirt. Ang puting t-shirt ay nagpapakita ng matikas na likod ni Beksyo at hindi pa niya nasasarahan ang mga buton sa dibdib. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng isang kaakit-akit na aura. Si Mikien, na mahilig sa kagandahan, ay namula at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang naisip si Beksyo bilang ang pangunahing karakter. Ang lalaking may alindog na nasa kanyang tabi ay biglang naalaala ang sinabi ng kaibigan na tiyak na mai-inlove siya kay Beko. Ngunit iniling ni Mian ang kanyang ulo at hindi naniwala sa kanya. Sinubukan niyang burahin ang walang kabuluhang pag-iisip na iyon at kalmadong bumalik sa sarili. Pagkatapos ay mabilis niyang sinabi kay Beko na pumunta at makipagkita sa lahat dahil sa pagkakaisa. Nagsinungaling si Beko na hindi siya lasing at sumama sa lahat sa pag-inom. Ang resulta ay nalasing siya. Nang walang kamalayan, uminom din si Mian kaya tinawagan niya ang isang driver upang ihatid sila pauwi. Siya at si Beko ay magkasamang nakaupo sa likod na upuan. Si Beko na nasa kalasingan ay sumandal sa kanyang balikat. Si Mian ay natatakot na kapag tiningnan niya ang gwapong mukha na ito ay magagawa niya ang isang masamang bagay, kaya ginamit niya ang kanyang kapot upang takpan ang ulo ni Beko. Nang gisingin sila ng driver, natuklasan ni Mian na nakasandal siya kay Beko, pagkatapos ay gusto ni Mian na gisingin si Beko. Dahil sa kanilang malapit na pagtatagpo, nabighani siya sa gwapong mukha at walang kamalay-malay na unti-unting lumapit. Biglang nagmulat ng mata si Beko. Hindi malaman ni Mian kung siya ay nabighani sa kagandahan o nalasing lang para sa kanya. Si Beko ay isang kaakit-akit na sihi sa sandaling iyon, kaya hindi niya mapigilan ang sarili na halikan ang kabilang tao. Nagising si Mian, na alaala ang pagkukusa niya na halikan si Beko, at gusto niya na lang magtago sa isang butas. Nasaksihan pa ni Ongdu ang lahat, inasar niya ang babae na wala siyang kontrol sa sarili dahil sa pagiging half asleep and half awake. Ipinaliwanag ni Mian na naging emosyonal siya dahil sa alak, lahat ay dahil lang sa emosyon, kahit ano pang depensa niya. Ang halatang katotohanan ay nagiging walang kabuluhan. Nais magpadala ni Mian ng mensahe kay Beko para mag-sorry, ngunit pagkatapos ng maraming beses na pag-edit, pakiramdam pa rin niya na anumang sabihin niya ay hindi sapat. Sa huli ay nagpasya siyang maging duwag at magpanggap na nakalimutan ang lahat. Gising pa rin si Beko at malinaw na naaalala ang mga pangyayari noon matapos siyang halikan ni Mian para siyang bata na kumain ng candy. Tuwang-tuwa na iwinagayway ang kanyang mga kamay at paa. Nagduda siya sa kanyang buhay at hindi makapaniwala sa katotohanan na nangyari lang. Upang burahin ang alaala, nilinis niya ang refrigerator, namalansa ng mga damit, nagtrim ng damo at nagpuyat. Nakatanggap si Mian ng tawag mula kay Beko. Tumalon siya sa gulat. Hindi niya alam kung paano haharapin si Beko. Upang makatakas, dali-dali niyang pinutol ang tawag ni Beko. Nasakto namang nakita niya na hawak niya ang kanyang telepono. Nakaramdam si Mian ng isang bagay kaya tumingin siya sa ibaba at nakita niya si Beko na nakatitig sa kanya. Nagkunwari siyang nasisilaw sa araw at dali-dali niyang hinila ang kortina sa bintana. Hindi sumuko si Beko kaya pumunta siya at kumatok sa pinto. Nagpanik si Mian at inihagis ang kanyang sapatos palabas ng bintana. Pinili niyang tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Naghihintay na pala si Beko sa labas ng bintana at maingat siyang tinulungan na tumalon pababa. Sa wakas ay nahuli rin niya si Mian. Hiningi ni Beko ang isang paliwanag. Sinabi ni Mian na lasing siya kagabi at wala siyang naaalala nang magising siya. Nakita ni Beko na matigas ang ulo niya kaya agad niyang ibinunyag ang kanyang kasinungalingan. Nagsinungaling siya na binayaran niya ang 50,000 para sa driver at 120,000 para sa gas na may kabuang 170,000 at hiniling niya na bayaran siya ni Mian. Alam ni Mian na hayagang nagsisinungaling si Beko, ngunit kapag gumanti siya, ang kasinungalingan tungkol sa hindi pagkautang ng pera ay mabubunyag pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Reluctantly niyang inilabas ang kanyang telepono. Sa sandaling ito, dumating si Huanying, nakita ito ni Mian at agad na nagpalit ng topic. Hiniling niya kay Huanying na tulungan si Beko sa paglilinis ng kanyang kwarto. Bago pa man makareact si Beko, mabilis na siyang tumakas, magsasagawa ang Research Institute ng taunang food competition at ang mga karatig nayon ay sasali. Si Mickey ay isa ring kalahok mula sa nayon, kasama ang chef at ang head ng nayon, sila ay abala at tense. Hindi siya sinukuan ni Beko at hinabol siya para singilin ang utang na 170,000. Dali-daling kinuha ni Mian ang tablecloth. Upang ipakita na siya ay abala, ngunit kinuha ni Beko ang tablecloth at handang tulungan si Mian. Hinihiling na bayaran siya ni Mian kaagad. Inisip ni Mian na nagbibiro lang si Beko. Agad namang pinatag ni Beko ang tablecloth. Inilagay ang vase sa ibabaw. Ang mga galaw ay banayad at tuloy-tuloy na ginawa sa isang iglap. Lumalabas na nagtrabaho pala si Beko bilang part-timer sa isang malaking restaurant sa loob ng 22 buwan. Gusto pa ring tumanggi ni Mian sa kanyang responsibilidad, kaya lumingon siya at sinabing kailangan niyang ayusin ang mga plato. Nang marinig ito ni Beko, may tiwala siyang nagdala ng 2 tumpok ng mga plato. Nagtrabaho pala siya bilang
part-timer sa isang buffet restaurant sa loob ng 14 na buwan. Si Mian ay tulala at nakanganga, nakita niyang tapos na si Beko at humihingi na naman ng pera. Nagdahilan si Mian na kailangan niyang tumulong sa parking lot. Hindi ito mahirap para kay Beko, nagtrabaho siya bilang part-timer sa parking lot ng amusement park sa loob ng 8 buwan. Nang makita siyang nagiging isang parking attendant, inayos niya ang lahat ng mga kotse ng maayos. Walang kapintasan ang kanyang profesionalismo at saloobin. Pagkatapos magawa ni Beko, ipinagpatuloy niya ang paghabol kay Mian. Ang pinuno ng karatig na yon, kasama ang chef na galing sa Amerika, ay pumunta at hinamon at nilait si Mian. Ang kanilang ngayon ay hindi pa nanalo sa loob ng 3 taon. Hindi tiniis ng pinuno ng nayon ang kahihiyan at sumugod na lang ng walang sinasabi. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang panig at naging magulo ang buong eksena. Si Beko lang, na may headset at nagbabalat ng patatas. Ang nanatiling kalmado, natapos ang labanan na may mga taong nalaglag sa kabayo at namatay. Ang kapatid ni Mian, ang chef ng nayon, ay naipit sa tumpok ng sibuyas. Ang kanyang mga mata ay naging masakit mula sa sibuyas at hindi siya makapagpatuloy sa paligsahan. Si Mian at ang pinuno ng nayon ay may huling pag-asa. Tinanong nila si Beko kung marunong siyang magluto. Sinabi ni Beko na mayroon siyang Korean at Western culinary certificates. Ngunit ayaw niyang tulungan ang mga taong nakakainis sa kanya. Nagpakumbaba ang pinuno ng nayon at humingi ng paumanhin. Nangako rin si Mian na bibigyan siya ng nayon ng isang travel pass at hindi na muling haharangin ang kanyang kotse. Sa wakas ay pumayag si Beko. Nagpalit siya ng chef's outfit at naghanda para sa paligsahan. Nais ng kalaban na ipakita ang kanilang mga kasanayan. Kaya una silang nag-perform ng isang espesyal na pagtatanghal at naghagis din ng ilang patatas. Gamit ang isang kawali, eksaktong nahuli niya ang bumabagsak na patatas. Hindi nagpatalo si Beko. Naghagis siya ng patatas at tinadtad ito ng ilang beses. Ang patatas ay nahulog sa kawali at naging hiwa. Ang kalaban naman ay gumamit ng dalawang kamay sa pag-cut. Ang kaliwang kamay ay humihiwa ng julienne cut at ang kanang kamay naman ay hiwa. Dahan-dahang hinati ni Beko ang patatas. Ang balat ng patatas ay hindi man lang naapektuhan. Ngunit sa katunayan ay nahiwalay na ang balat mula sa laman ng patatas. Ang bawat panig ay nagpakita ng kanilang mga kasanayan. Parehong ipinakita ng dalawang panig ang kanilang mga specialty. Pagkatapos ng pagpili ng hurado, sa huli ay nanalo si Beko. Ipinagmalaki ito ng pinuno ng nayon sa lahat. Pinalibutan ng mga taga-nayon si Beko at pinasalamatan siya sa pagdadala ng karangalan sa kanilang nayon. Tuwang-tuwa si Mian nang makita ang eksenang ito. Pagkatapos ng paligsahan, dinala ni Mian si Beko sa isang liblib na lugar. Humihingi siya ng paumanhin sa paghalik kay Beko nang walang pahintulot noong gabing iyon. Sa katunayan, naaalala niya ang lahat at dahil sa kahihiyan, hindi niya ito maamin pagkatapos humingi ng paumanhin. Nag-aalala siyang naghintay na sisihin siya ni Beko. Ngunit ang sinabi ni Beko ay ikinagulat ni Mian, "Maaari mo ba akong i-date?" Inisip ni Mian na nagkagusto sa kanya si Beko sa kanilang pag-uusap o na in love siya sa kanya sa unang tingin, ngunit ipinaliwanag ni Beko na wala siyang romantikong damdamin para kay Mian. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay lumabag sa mga alituntunin ng komunikasyon ni Beko. Si Beko ay may konserbatibong kaluluwa. Para sa kanya, ang magkasintahan lamang ang maaaring maghalikan at kapag naghalikan na, dapat silang maging magkasintahan. Hindi inaasahan ni Mian na ganoon ka-konserbatibo si Beko. Kaya mariin niyang tinanggihan na makipag-date kay Beko. At nagsimula silang magkaroon ng mainit na pagtatalo. Naglaban ang kanilang mga bibig at walang nanalo. Bago magpaalam, inihayag ni Beko na susundan niya si Mian hanggang sa magustuhan siya ni Mian at pumayag na makipag-date sa kanya. Umuwi si Mian na galit, ngunit may kaunting hiya rin. Sa pagtatalo na iyon, isang pangungusap lang ang naaalala niya. Naramdaman ni Beko na ang halik ay medyo maganda. Isang pangungusap lang din ang naaalala ni Beko. Nakita ni Mian na siya ay gwapo at kaakit-akit. Hindi niya mapigilan ang sarili na tingnan ang kanyang sarili sa salamin. Pinuri niya si Mian sa pagkakaroon ng mahusay na panlasa. Kinabukasan, nagsusuot si Mian ng itim na salamin sa pagtatrabaho. Pinalibutan siya ng kanyang mga kasamahan at nagtanong, kailangan ni Mian na alisin ang kanyang salamin at ang kanyang kilay ay agad na naging sentro ng atensyon. Lumalabas na niyaya siya ni Ongdu na magpatatuo ng kilay kahapon. Nagtatawanan ang lahat at inilabas ang kanilang mga telepono upang kumuha ng litrato. Tinanggap ni Mian na maging katatawanan, gumawa siya ng iba't ibang pose at nakipagtulungan sa lahat. Sa sandaling ito, inihayag ng manager na si Kwang. Ang chairman ay bibisita sa Research Institute. Natatakot siya na matakot si Chairman Kwang sa itsura ni Mian, kaya sinabi niya na magtago si Mian. Dinala ni Chairman Kwang ang kanyang manugang na si Parkis. Si Parkis ay ang ex-boyfriend ni Mian. Pagdating niya, hinanap niya ang anino ni Mian. Si Chairman Kwang ay pangunahing pumunta upang makipagkita kay Beko dahil si Beko ay ang taong hirap na hirap siyang i-recruit habang pinapasyal ng lahat si Chairman Kwang. Nakita ni Chairman Kwang si Mian na nagtatago, kaya hiniling niya kay Mian na bumaba at batiin siya. Ayaw magpakita ni Mian at ayaw niya ring makita ang kanyang ex, kaya tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang buhok at dahan-dahang lumapit sa kasamaang palad. Isang malakas na hangin ang umihip, ang buhok ni Mian ay agad na natangay. Inilantad ang kanyang buong mukha, sinamantala ng ex ang pagkakataon na walang nakatingin at nilapitan niya si Mian. Hiniling niya kay Mian na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanilang relasyon. Dahil nasa isang mahalagang posisyon siya ngayon at ayaw niyang maapektuhan, nairita si Mian dahil mas lalo siyang ayaw na may kinalaman sa kanyang ex, kaya pumayag siya na magpanggap na hindi sila magkakilala sa hinaharap. Ngunit nang umalis si Mian, sinabi ng ex ang isang bagay, na si Mian ay gumagamit pa rin ng parehong shampoo. Nagalit si Mian at agad niyang sinuntok at sinipa ang lalaki. Bumagsak ito sa sahig at pumasok si Beko. Nang makita ang dalawang tao na may kakaibang pagkilos, ipinaliwanag ni Mian na ang lalaki ay nahulog ng mag-isa at walang kinalaman sa kanya. Ang kanyang ex ay kailangang magtiis at umalis ng tahimik pagkatapos mamasya ni Chairman Kwang. Nakipag-usap siya sa lahat tungkol sa kung kinakailangan pa bang manatili ang Research Institute
Institute. Nagtalo si Beko na bago binili ito ng Soniel, ang French fries ay nanguna sa benta at ang Research Institute ay may malaking kontribusyon. Sinabi ni Parkis na ang patatas ay nasa lahat ng dako at ang pagpapanatili ng Research Institute ay isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan kaya mas maaga itong sarado, mas mabuti. Sumang-ayon si Chairman Kwang sa opinyon ni Parkis at tinanong si Beko kung mayroon siyang plano upang mapanatili ang Research Institute. Nagbigay si Beko ng isang plano upang bawasan ang mga empleyado. Sumang-ayon si Chairman Kwang sa kanyang ideya at hiniling sa kanya na tapusin ang gawain ng mabilis upang makabalik siya sa headquarters. Sa lalong madaling panahon, di nagtagal, nakatanggap si Mian ng tawag mula kay Beko. Inisip niya na gusto siyang ligawan ni Beko, ngunit sa halip ay nakatanggap siya ng nakakagulat na balita. Ipinaalam ni Beko na siya ay natanggal sa trabaho nang makita ang seryosong mukha ni Beko. Unti-unting napagtanto ni Mian na hindi siya nagbibiro. Sinabi ni Beko ang dahilan, ang layunin niya sa pagpunta sa institute ay upang bawasan ang mga empleyado at si Mian ay ang tanging tao na walang espesyalidad. Tinutulan ito ni Mian dahil nagsusumikap siya araw-araw at hindi siya nawala kahit isang araw. Nagtanong si Beko sa kanya, may na-publish ka na bang scientific paper? Mayroon ka bang anumang resulta ng pananaliksik? Sa nakaraang 6 na taon, ano ang iyong layunin? Agad na sinabi ni Mian na ang kanyang layunin ay mag-cultivate ng isang uri ng patatas na ipapangalan sa kanya. Si Mian ay nararamdaman na hindi siya sigurado. Ang slogan na ito ay ginagamit na niya sa loob ng ilang taon at wala pa rin itong resulta. Hindi pinayagan ni Beko na magpaliwanag siya at hiniling sa kanya na turuan ang bagong empleyado at pagkatapos ay mag-resign. At ngayon ay maaari na siyang magsimulang maghanap ng bagong trabaho. Galit na ibinagsak ni Mian ang kanyang ulo sa manibela. Nakatayo si Beko sa tabi ng bintana, nakatingin at naramdaman na medyo hindi niya kaya. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Mian at hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Dumating sina Huan Ying at Ong Du upang tanungin si Beko kung may nangyari bang masama kay Mian sa Research Institute. Hindi sinabi ni Beko ang tungkol sa pagtanggal sa trabaho. Siya ay nag-aalala rin sa loob na baka mag-isip ng masama si Mian at gumawa ng isang bagay na hindi maganda. Sa sandaling ito, pumunta si Mian sa templo ng kanyang ama upang makipag-usap sa kanyang amang naging monghe. Ito lang ang tanging paraan para maibsan niya ang kanyang damdamin. Malapit na ang 12 ng hating gabi at hindi pa rin umuuwi si Mian. Si Beko ay nag-aalala at pabalik-balik, patuloy siyang sumisilip sa bintana. Nang makita niya na sa wakas ay umuwi na si Mian at lumabas pa siya ng kotse at sumasayaw, gusto pa niyang sirain ang salamin sa gilid ng kanyang sariling sasakyan. Saka lang siya nakaramdam ng kaluwagan. Nagising si Huan Ying upang uminom ng tubig at nalaman na pumunta sa templo ang kanyang ate. Nagreklamo siya na namatay ang kanilang ina sa murang edad at ang kanilang ama ay piniling maging monghe na talagang hindi patas kay Mian. Si Mian ay ang panganay sa 3 magkakapatid, kaya nang umalis ang kanilang ama, kailangan niyang gawin ang lahat ng responsibilidad. Maalalahanin na tinanggap ni Mian ang responsibilidad na may kagalakan at kusa. Kinabukasan, si Beko ay nag-interview sa bawat empleyado. Gustong subukan ni Mian na gumawa ng huling pagsisikap. Sumugod siya sa opisina ni Beko. Una ay nagbigay siya ng isang ngiti upang akitin si Beko. Ngunit si Beko ay hindi natinag at tinanong siya kung bakit siya sumugod. Si Mian ay kailangang magpakumbaba at magmakaawa. Sinabi niyang handa siyang manatili ng walang pagtaas ng sweldo sa loob ng 2 taon at na halos imposible nang makahanap ng ganoong murang manggagawa sa merkado. Kahit ano pa ang sabihin niya, hindi binawi ni Beko ang desisyon na tanggalin si Mian. Kinailangan niyang harapin ang katotohanan. Hiniling niya sa kanyang kasamahan ang numero ng telepono ng isang headhunter at nagsinungaling na ito ay para sa isang kaibigan. Kinailangan kong maghanap ng trabaho sa agrikultura. Nagkita si Mian at ang headhunter sa isang hotel. Masigla niyang ipinagmalaki ang kanyang sarili. Umaasa na mabibigyan siya ng isa pang trabaho sa agrikultura. Ngunit ang kabilang partido ay hindi nasisiyahan sa resume ni Mian at mabilis na tinapos ang pag-uusap at dali-daling umalis. Nagkataon na nandoon din si Parkis sa hotel. Narinig niya ng malinaw ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos umalis ng headhunter, umupo siya sa harap ni Mian. Tinanong niya si Mian kung natanggal ba siya ni Beko. Sinabi niya na ang trabaho ni Beko ay bawasan ang mga empleyado. Ngunit mayroon siyang paraan upang manatili si Mian. Hindi rin, si Beko ay subordinate niya. Ang huling desisyon ay nasa kamay pa rin niya dahil sa kanilang nakaraang relasyon. Handa siyang tulungan si Mian. Sinabi ni Mian sa kanya na itaas ang kanyang kamao, buksan ang kanyang mga daliri, at sampalin ang kanyang sarili sa mukha na magpapagising sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na kahit gaano pa kahirap ang kanyang sitwasyon, hindi siya hihingi ng tulong sa isang taong basura. Pagkatapos sabihin ito, galit na umalis si Mian. Pumunta si Parkis sa hotel upang makita ang kanyang ex-wife na kararating lang sa bansa. Ngunit ang kanyang ex-wife na si Lee Jin ay ayaw siyang makita. Sa halip ay nakikipagkita siya kay Beko. Si Beko at Lee Jin ay magkaibigan mula pa noong bata pa sila. Nang makita ni Beko na nakakalat ang mga gamit ni Lee Jin, kusa niyang tinulungan siyang maglinis at hinimok din niya siyang makipagkita kay Park Kyung. Si Lee Jin ay hindi nasisiyahan. Sabi niya, ang tagal na naming magkakilala ni Beko, dapat ay nasa panig ko siya at hindi tinutulungan si Park Kyung. Sa kabilang banda, ang balita tungkol sa interview ni Mian ay nakarating sa mga babaeng kasamahan niya. Kinulong siya ng 2 babae at pinilit siyang umamin. Tinanong nila siya kung bakit siya naghahanap ng bagong trabaho. Hindi na maitago ni Mian at kailangan niyang sabihin sa kanila na natanggal siya sa trabaho. Pareho silang nainsulto para kay Mian. Ang kanilang mga mata ay tumingin kay Beko ng matalim na nagpatindig ng balahibo ni Beko. Sinubukan ni Beko na iwasan ang kanilang tingin. Ngunit pagkatapos ng trabaho, nakita niya ang kanyang sasakyan na sadyang naharangan. Alam niya na ito ay isang tahimik na paglaban, kaya kailangan niyang itulak ang kanyang sarili na magmaneho. Si Mian at ang 2 babaeng kasamahan ay nagtatago at nanonood. Nang makita ang tagumpay, nagtipon sila upang magdiwang.
Sa wakas ay nakaganti rin siya. Nang umuwi siya, nakatanggap siya ng isang parsela. Sa loob ay ang isang bagay na nagastos niya ng malaking pagsisikap para mabili. Chrysanthemum. Dati, ipinahayag niya na gusto niyang ligawan si Mian. Tinanong nila si Mian kung anong uri ng bulaklak ang gusto niya at sinabi niya ang tungkol sa chrysanthemum. Sa sandaling ito, nag-aalinlangan siya kung dapat niyang ibigay ang mga bulaklak kay Mian o hindi. Ang 3-month periodic meeting ng Research Institute ay nalalapit na. Ang mga empleyado ay sabik na naghihintay dahil ang asawa ng manager ay nagpapatakbo ng isang convenience store. Sa bawat meeting, nagdadala ang manager ng maraming merienda na naging araw ng kasiyahan sa pagkain para sa lahat. May mga bagong empleyado na dumating, ang lahat ay nasasabik na ipakilala sa kanila. Pumasok ang manager na may mga merienda. Ang lahat ay tuwang-tuwa na nagdala ng merienda sa meeting room at nagulat nang makita si Beko sa loob. Naalaala nila na mayroon ng bagong manager, kaya napagtanto nila na ang araw ng merienda ay maaaring makansela. Nagsimula ang meeting. Nagpre-present si Manager Bu sa harap, maliban kay Beko, ang mga mata ng lahat ay paminsan-minsan na sumusulyap sa pagkain sa mesa. Ang isang babaeng kasamahan ay hindi nasisiyahan, nagpadala siya ng mensahe sa maliit na grupo. Nagreklamo na si Beko ay, labis na, ang hindi pagbibigay ng merienda ay pang-aabuso sa empleyado. Natakot si Mian nang matuklasan na ang babaeng kasamahan ay nagpadala ng mensahe sa pangkalahatang grupo at si Beko ay nasa grupo rin. Agad na naging tense ang lahat. Napagtanto ni Beko na nakatingin ang lahat sa kanilang mga telepono, kaya kinuha niya rin ang kanyang telepono upang tingnan. Nang makita ito ni Mian, tumakbo siya at inagaw ang kanyang telepono. Pagkatapos ay tumakbo siya sa banyo upang burahin ang mensahe. Ibinalik ni Mian ang telepono kay Beko at nagsinungaling na inakala niya na ito ay kanyang telepono. Nang bumalik siya sa meeting room, nagmungkahi ang bagong empleyado na kung naka-install ang chat software sa computer ni Beko, maaari niyang makita ang mensahe. Agad na tumayo si Mian at tumakbo sa opisina ni Beko. Ini-lock niya si Beko sa labas. Ngunit hindi alam ni Mian ang password ng computer at hindi niya ito mabuksan pagkatapos ng maraming pagsubok. Sa huli ay kailangan niyang subukang hingin ang password kay Beko. Sinabi niya na gagamitin lang niya ang computer sa loob ng 1-0 segundo. Binuksan ni Beko ang pinto at pinagsabihan siya. Hiniling niya na umalis siya kaagad. Nagsinungaling si Mian na sinumpa niya si Beko sa maliit na grupo. Ang mga salita ay napakasama at hindi naririnig, ngunit aksidenteng na ipadala sa malaking grupo. Natatakot siyang magalit si Beko kaya gusto niyang burahin ito. Galit na galit si Beko nang marinig ito at nagsabi siya ng hindi nag-iisip na wala siyang pakialam sa opinyon ni Mian. Kung siya ay nalito at hindi makapag-concentrate sa trabaho, maaari siyang gawin ang gusto niya. Ipinasok ni Beko ang password at pinayagan si Mian. Nagawin ito, pagkatapos burahin ni Mian ang mga hindi tamang salita at humingi ng paumanhin, tahimik siyang umalis sa opisina. Umulan ng malakas, nagbigay ang telepono ni Mian ng emergency wind warning, kumulog at kumidlat ng malakas. Natakot si Mian at umupo sa kama. Nag-aalala siya na baka masira ang greenhouse, kaya agad siyang nagmaneho patungo sa Research Institute. Nagkataon na nakita ni Beko si Mian na umalis sa kanyang sasakyan at naisip niya ang masamang panahon, baka mapanganib kung si Mian ay mag-isa lang na nagmamaneho, kaya dali-dali siyang sumunod nang dumating si Mian sa Research Institute. Nakita niya ang mga tarp na tinatangay ng hangin. Nag-aalala siya na baka maapektuhan ang mga halaman sa loob, kaya mabilis siyang nagmamadali upang iligtas ang mga tarp. Sa sandaling iyon, isang malakas na kamay ang tumulong sa kanya na hilahin ang mga tarp. Lumabas si Beko at gustong tumulong, matapos ni Mian ang kanyang trabaho. Pareho silang basa kaya naligo sila ng mainit na tubig. Pagkatapos ay kumain sila ng hapunan magkasama sa Research Institute dati. Nakita ni Beko mula sa kanyang computer sa bahay na aksidenteng sinumpa siya ng babaeng kasamahan sa grupo. Alam niya na si Mian ang sumalo ng sisi para sa kasamahan sa araw na iyon. Kinuha niya ang buong responsibilidad para sa pagmumura. Hindi mo trabaho na protektahan ang greenhouse, ngunit tumakbo pa rin si Mikyun na nagpapakita ng kanyang malalim na pagmamahal para sa kanyang mga kasamahan at sa Research Institute. Na nagpapatunay na siya ang nagtulak ng responsibilidad. Tinanong niya si Mikyun kung bakit siya nagparaya. Iminungkahi ni Mikyun na sa halip na mag-abala sa maliliit na bagay, dapat siyang mamuhay ng marangal, matapat at taos-puso. Tapos na ang chismis sa grupo. Sana ay hindi na maghabol pa si Baekho. Si Baekho ay hindi nagtatanim ng sama ng loob at nangakong hindi na maghahabol pa. Iniabot ni Mikyun ang kanyang kamay para sa isang pinky promise. Nang makita niyang hindi nag-react si Baekho, medyo nahiya si Mikyun. Nang aatras na sana ang kanyang kamay, inabot ni Baekho ang kanyang kamay at nag-pinky promise sa kanya. Pagka-uwi, humiga si Mikyun sa kama, patuloy na iniisip ang mahalagang sandali. Biglang lumitaw si Baekho. Naalala ni Baekho ang mga alaala mula nang makilala niya si Mikyun. Binuksan niya ang resignation letter ni Mikyun at nag-isip kung papayagan niya si Mikyun na mag-resign. Kinabukasan, biglang may bagong bisita sa hotel. Nasaksihan ni Naomju at Hwan E na inilagay ng taong iyon ang password. Binuksan ang lock at pumasok sa kwarto ni Baekho. Naghinala si Naomju at Mikyun na ito ang girlfriend ni Baekho, kaya't inireport nila kay Mikyun. Sinabi ni Mikyun na wala siyang pakialam, ngunit sa loob ay hindi siya komportable. Nangako si Baekho na susundan niya ito, ngunit ngayon ay may lumabas na girlfriend. Pakiramdam niya ay niloko siya, kaya't kasama niya si Omju na sumilip sa bintana. Gamit ang binocular, pinagmasdan nila ang mga kilos sa kwarto ni Baekho. Nakita ni Mikyun ang babae na komportable na nakahiga sa kama ni Baekho at naramdaman niya na hindi komportable. Hindi alam ni Baekho na si Heejin, ang matalik na kaibigan ni Baekho. Ayaw sabihin ni Heejin sa kanyang pamilya na bumalik na siya sa bansa, kaya't pumunta siya para hanapin si Baekho. Tinitigan ni Mikyun ang dalawa, hindi niya inaasahan na itinaas ni Heejin ang kanyang ulo at nakita siya, masiglang kinawayan siya. Nagsaying pa siya na gusto siyang puntahan. Mabilis na nag-doorbell si Heejin at mapagbigay na inimbitahan sila sa welcome party. Sa party, bumulong si Hwan E tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig. Si Baekho, na dating
vegetarian, ay kusang loob na nag-ihaw ng karne. Ipinagmalaki ni Heejin na kakilala niya si Baekho mula pa noong 5 o 6 na taong gulang sila. Ang dalawa ay hindi naghiwalay. Nainggit si Mikyun kaya't lumapit siya kay Baekho. Pinagalitan siya na walang hiya na kumakain sa bahay pero nagtatrabaho para sa publiko. Nakita na niya ang laro ni Baekho kaya't hindi siya manghulog sa bitat. Pagkatapos ilabas ni Mikyun ang kanyang galit, bumalik siya sa kanyang pwesto. Ngunit narinig niya si Heejin na nagtanong kung sino ang gusto ni Baekho. Alam niyang may taong mahal si Baekho, ngunit hindi sinasabi ni Baekho kung sino iyon. Ngayon lang nalaman ni Mikyun na si Heejin at Baekho ay hindi magkasintahan, kundi mga kaibigan lang simula pagkabata. Nahulaan ni Mikyun na baka gusto siya ni Baekho, ngunit naisip niya na hindi ito posible. Isang ordinaryong tao ay hindi sisibakin ang taong gusto niya. Pinigilan ni Mikyun ang kanyang sarili na mag-isip ng kung ano-ano at nagpatuloy sa pag-browse sa mga job posting. Hindi niya inaasahan na biglang makakatanggap siya ng bagong email mula sa project management team. Si Mikyun ay inilipat upang magtrabaho sa project management team na responsable sa pagsasama-sama ng Wuhan Retail Food at ng Research Institute. Kaya, nagpatuloy siyang magtrabaho sa Research Institute. Kailangan niyang pumunta sa headquarters minsan sa isang linggo. Dumating si Mikyun sa headquarters sa tamang oras para mag-ula. Nang makita niya si Baekho na pumasok, hinulaan niya na ang project management team leader ay maaaring si Baekho. Hindi niya inaasahan na sa susunod na segundo, pumasok ang kanyang ex-boyfriend at sinabi na siya ang pinuno ng project management team. Pagkatapos ng pulong, ginamit ng kanyang ex-boyfriend ang trabaho bilang dahilan para tawagin si Mikyun sa kanyang opisina. Lantaran niyang sinabi na ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang ilipat si Mikyun pabalik. Dahil nagtrabaho si Mikyun sa parehong Wuhan Retail at sa Research Institute, siya ang pinakamahusay na nakakaintindi sa dalawang kumpanya. Mas gugustuhin ni Mikyun na maghanap ng bagong trabaho kaysa tanggapin ang kabutihang loob na ito. Sinisi siya ng kanyang ex-boyfriend dahil masyado siyang mayabang, kaya galit na sinabi niya ang totoo. Naawa siya kay Mikyun kaya't inilipat niya ito dito. Ang mga kasamahan ni Mikyun na pumasok sa kumpanya, kasama niya ay naging mga department head na. Ngunit si Mikyun ay isa pa ring maliit na kinatawan sa Research Institute. Akala niya ay nagdurusa si Mikyun kaya't hindi siya komportable at tinulungan niya si Mikyun. Naramdaman ni Mikyun na siya ay napahiya. Una niyang tinanggal ang kanyang relo at pagkatapos ay ang kanyang sapatos. Nagbilang siya pabalik ng 0 segundo at pagkatapos ay kinuha ang kanyang sapatos at sinuntok ang kanyang ex-boyfriend. Takbo ng takbo ang ex-boyfriend. Tamang-tama, tumunog ang telepono at nagulat ang sekretarya. Kailangan siyang makita ni Baekho para sa isang bagay. Nagmamadaling sinuot ni Mikyun ang kanyang sapatos. Inayos niya ang kanyang hitsura at kumalma. Pumasok si Baekho. Tila naamoy niya ang kakaibang kapaligiran sa pagitan ng dalawa. Tinanong niya si Mikyun kung bakit siya narito. Nagsinungaling si Mikyun na nandito siya para sa trabaho at nagmamadaling umalis. Pag-alis sa headquarters, pumunta si Mikyun sa isang paboritong restaurant para kumain. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Baekho dito. Pinag-aalala pa rin ni Baekho ang kanyang pagpunta kay Parkis. Tinanong niya kung bakit hindi siya nagulat sa kanya tungkol sa trabaho. Nakita ni Mikyun na galit siya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Ipinaliwanag niya na hindi ito pag-ulat sa isang mas mataas na antas. Usapang kumpanya lang sa mga kasamahan, hindi kailangan ang pag-apruba ni Baekho. Patuloy na pinupuna ni Mikyun na inaabuso ni Baekho ang kanyang kapangyarihan bilang superior para pilitin siya. Hindi makapagpaliwanag si Baekho kaya't nagmamadali siyang umalis. Nang malaman ang tungkol sa paglipat ni Mikyun, hindi nagustuhan ng dalawa niyang kasamahan ang pag-alis niya. Umiyak ang tatlo dahil maghihiwalay na ang Potato Group. Sinisi ni Mikyun si Baekho para sa lahat. Kung mayroon talagang multo sa mundo, sana lahat ng multo ay sumapi kay Baekho. Pagkasabi nito, narinig ni Baekho ang isang kakaibang ingay, tulad ng kaluskos ng lumang metal. Tunog ito ng multo. Natakot siya kaya hindi siya nakatulog buong gabi. Kinaumagahan, tinanong niya agad si Hwan-i. Anong, narinig mo ba ang kakaibang ingay kagabi? Nang sasagutin na ni Hwan-i, biglang tumakbo si Mikyun at tinapakan ang kanyang paa. Nagsinungaling siya na wala silang narinig. Sadyang tinakot niya si Baekho. Ang ugali ni Baekho ay nakakainis. Kung magiging multo si Mikyun, tiyak na susundan niya si Baekho na nasa likuran niya. Hindi naniniwala si Baekho sa mga multo, ngunit nang dumating siya sa Research Institute at umupo sa kanyang upuan, narinig niya muli ang kaluskos na tunog. Natatakot siyang tumingin sa paligid. Nakita niya ang mga pulang marka sa sahig na umaabot hanggang sa labas ng pinto. Sinundan niya ang mga marka at binuksan ang pinto. Bigla niyang nakita ang mukha ng dalawang tiya na nasa harap niya. Sumigaw siya at bumagsak sa sahig. Akala niya ay nakakita siya ng multo sa araw. Ang dalawang tiya ay bumalik sa ibaba at iniulat ang sitwasyon sa mga kawani ng Research Institute. Lumalabas na kahapon, nang pumunta si Baekho sa headquarters, pumasok sila sa opisina ni Baekho. Sa kanilang panggugulo, hindi sinasadya na natapon nila ang pulang nail polish sa sahig. Nasira pa nila ang upuan. Natakot silang matuklasan ni Baekho, kaya't nagpadala sila ng shaman para mag-imbestiga sa sitwasyon. Hindi alam ni Baekho ang totoo. Nanginginig pa rin siya hanggang sa pag-uwi niya sa gabi. Pakiramdam niya ay hindi siya ligtas. Sa daan, may isang papel na biglang lumipad sa kanyang salamin ng kotse. Kinuha niya ito at nakita na ito ay isang flyer tungkol sa kung paano magtaboy ng mga demonyo at multo. Kinabukasan, bumalik si Mikyun at ang tatlo pagkatapos lumabas. Nakita nila ang isang shaman na nagsasagawa ng isang ritual sa
sa harap ng pintuan. Nakaupo si Baekho sa kanyang mga tuhod at nagdarasal ng taimtim. Umaasa na hindi na siya guguluhin ng kakaibang ingay. Napagtanto ni Mikyun na nagdulot siya ng gulo, kaya't nagmamadali niyang sinabi ang totoo. Ang kakaibang ingay ay hindi multo kundi ibon. Ang mga ibon na ito ay sumisigaw tuwing tag-init sa kabundukan at madalas silang tinatawag na ghost birds. Kusang loob na humingi ng tawad si Mikyun. Ginamit ni Baekho ang kanyang sariling trick upang gumanti na nais niyang maranasan ang pakiramdam ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan. Tumanggi si Baekho na patawarin si Mikyun at patuloy na hiniling sa kanya na humingi ng tawad. Upang ipakita ang kanyang pagiging taos-puso, binigyan ni Mikyun si Baekho ng isang mansanas. Upang ipakita ang kanyang determinasyon na tumanggi, hiniwa ni Baekho ang mansanas at ibinalik ito. Hindi sumuko si Mikyun at inimbitahan siya para sa kape. Nang makita ito ni Baekho, tumawag siya para sa isang coffee truck. Inimbitahan niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan para sa kape. Hinugasan ni Mikyun ang kotse ni Baekho at hinugasan din ni Baekho ang kotse niya. Hindi niya tinanggap ang kabutihang loob ni Mikyun. Nanood sina Omju at Hwan-e, hindi nila akalain na naglalaban sila. Sa halip, nakita nila na sila ay nagmamahalan tulad ng isang mag-asawa. Sa kabilang banda, nalaman ni Parkis na si Heejin ay nasa hotel sa Research Institute. Bigla niyang naalala na nandoon din si Baekho. Galit siyang pumunta doon at kumatok sa pinto. Hindi niya inaasahan na si Mikyun ang nagbukas ng pinto. Nang makita ni Mikyun ang kanyang ex-boyfriend na bigla na lang lumitaw sa kanyang pinto, dinala niya ito sa ibang lugar. Tinanong niya kung ano ang dahilan ng kanyang pagpunta dito. Itinago ni Parkis ang katotohanan na nahiwalay na siya sa kanyang ex-wife. Narinig niya na dumating ang kanyang ex-wife kaya't pinuntahan niya ito. Nagsinungaling siya na isang superior ang dumating. Nag-aalala siya sa sitwasyon ng paninirahan ni Baekho. Pagkatapos niyang magpaliwanag, tinanong niya kung bakit nandoon si Mikyun. Sinabi ni Mikyun na ito ang kanyang bahay, kaya't natural lang na nandoon siya. Agad na sumakit ang ulo ni Parkis at nalito siya. Nagreklamo siya sa kanyang superior, si Department Head Lee. Pinayuhan siya ni Department Head Lee na ipahayag sa publiko ang kanyang diborsyo. Ang pagtatago nito sa lahat, tulad ng ginagawa niya ngayon, ay nagpilit sa kanya na maging single sa loob ng maraming taon at patuloy na hanapin ang kanyang ex-wife. Bilang isang outsider, pakiramdam niya ay pagod siya para sa kanya. Agad na napagtanto ni Department Head Lee na ginagawa niya ito dahil ayaw niyang talikuran ang label na manugang ng chairman. Sinabi ni Parkis na si Heejin ay talagang nasa hotel ni Mikyun at si Baekho ay nandoon din ang tatlong taong pinakakinasusuklaman niya ay magkasama. Tiyak na hindi niya hahayaan na malaman nila ang kanyang relasyon sa isa't isa, kaya't humingi siya ng tulong kay Department Head Lee. Bumalik si Mikyun sa hotel at huminto sa harap ng pinto ni Baekho. Hindi niya mapigilang alalahanin ang matamis na sandali kagabi. Ginawa niya ang lahat para humingi ng tawad kay Baekho, ngunit nanatili pa rin si Baekho na hindi siya pinatawad. Sila ay parang pantay sa bawat isa. Pagod na si Mikyun buong araw. Nais niyang tawagan si Baekho upang tapusin ang away, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsimula. Sa sandaling iyon, tumawag si Baekho. Sinabi niya na mukhang hindi masaya si Mikyun, kaya't hindi na siya galit. Kaya't hindi na kailangan ni Mikyun na gumawa ng anumang bagay upang makuha ang kanyang pabor. Masayang lumapit si Mikyun sa bintana. Tumingin siya sa sitwasyon ni Baekho. Nakita niya na nakatingin din si Baekho sa kanya. Nagtinginan sila habang nasa tawag pa rin. Naging romantiko ang atmosfera, lalo na nang matapos ang tawag. Malumanay na bumati si Baekho ng tea goodnight. Namula si Mikyun at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Upang itago ang kanyang pagkalito, mabilis niyang tinapos ang tawag. Ngayon, nakipagpulong si Baekho sa mga kawani ng Research Institute. Inanunsyo niya na simula sa susunod na taon, mag-import sila ng masan-cool potato variety mula sa Amerika para gawing potato chips. Ititigil na nila ang paggamit ng long life potato variety. Ang dahilan ay ang masan potato ay may maikling growth cycle at mataas na ani. Tinutulan ito ni Department Head Bill. Ang long life potato ay ang kanilang sariling pananaliksik at ginagamit na nila ito sa loob ng 15 taon. Walang dahilan upang baguhin ito. Ipinaliwanag ni Baekho ang mga bentahe ng masan. Pagkatapos, nagdala siya ng potato chips na gawa sa dalawang uri upang matikman ng lahat ang pagkakaiba. Kusang loob na nagboluntaryo si Mikyun na unang tumikim. Hindi siya naniniwala na matatalo ng masan ang kanilang domestic potato. Pagkatapos tikman, napagtanto niya na parehong masarap ang dalawang uri ng potato chips. Upang suportahan ang domestic brand, tumakbo siya sa laboratory at kinuha ang bagong maru variety na ginagawa. Ang ani ng maru ay katumbas din ng masan. Sa susunod na taon ay ipapasa ito sa rehiyonal na pagsubok at sa taon pagkatapos nito ay maaaring magrehistro sila ng isang bagong variety. Nang makita niya na nagdududa si Baekho, agad na nagpasya si Mikyun na dalhin si Baekho upang tingnan ang maru field. Masikip ang espasyo sa loob ng kotse. Sila ay mag-isa. Ginawa nitong hindi komportable si Mikyun, kaya nagpasya siyang masiglang ipaliwanag ang mga benepisyo ng domestic variety. Sa kalagitnaan ng kanyang paliwanag, naalala niya ang kanyang sitwasyon. Malapit na siyang masibak, kaya wala na siyang karapatang pag-usapan ang kinabukasan ng Research Institute. Naiintindihan niya ang posisyon at prinsipyo ni Baekho, ngunit gusto pa rin niyang gamitin ang pagkakataon. Masigasig si Mikyun sa trabaho. Kung maaari, sana ay isaalang-alang ni Baekho ang kanyang desisyon na sibakin siya. Nagising si Mikyun at nakita si Baekho na sinusuri ang field. Lumapit siya upang magtrabaho kasama siya na may walang imik na mukha.
Sinisuri pala ni Baekho ang kamote, hindi patatas. Ipinagpalagay ni Mikyun na si Baekho. Hindi niya madistinguish kahit ang mga seedlings at siya pa ang naging direktor ng Research Institute. Pagkatapos ay itinutok niya ang flashlight ni Baekho at tinuro sa kanya kung nasaan ang mga patatas. Kinabukasan ng umaga, nakita ng mga kasamahan sa Research Institute sina Mikyun at Baekho na natutulog sa iisang kotse. Ang kanilang mga kamay ay nasa kalagitnaan ng paghawak. Lumabas ang lahat para tingnan at nakumpirma na hindi lang sila simpleng mga kasamahan. Nag-usap-usapan pa nga sila kung sino ang hindi nararapat para kanino kung magpakasal sila. Nagising ang dalawa sa tawag sa telepono. Binuksan ni Mikyun ang pinto ng kotse at bumaba. Nakita niya ang department head at ang kanyang mga kasamahan na nakadapa sa sahig. Nagsinungaling ang lahat na nag-i-exercise sila. Nalito si Mikyun at sa diwa ng pagkakaisa, humiga rin siya para mag-exercise kasama sila. Sa kabilang banda, hinanap ni Parky si Baekho at binigyan siya ng isang kumpol ng mga susi. Inanunsya niya na mayroon ang mga magulang ni Department Head Lee na isang villa malapit dito at nakipag-usap na sa kanila kaya't makakalipat na si Baekho. Nalito si Baekho. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nag-aalala ang kabilang partido tungkol sa kanyang tirahan. Mabilis niyang napagtanto ang hindi malinis na motibo ni Parkis. Pagkatapos, nag-usisa siya kung bakit kailangan niyang ilipat siya. Nang makita ito ni Parkis, sumagot siya, narinig ko na napakalapit ni Baekho at Mikyun. Kung mananatili ka rito, magugulo ka lang ni Mikyun. Kung hindi mo sana nakalimutan ang espesyal na resolusyon ng proyekto na sinusubaybayan mo sa loob ng maraming buwan kahapon. Mayroon siyang napakahigpit na prinsipyo sa trabaho. Naalala niya na kahapon, nang tumunog ang telepono, natutulog si Mikyun sa kotse. Upang hindi siya maabala, pinatay niya ang telepono. Ang pagkakamali sa trabaho sa pagkakataong ito ay parang isang malakas na suntok na gumising sa kanya. Nagising si Baekho. Nagpasya siyang bawiin ang kanyang puso na unti-unting lumalapit kay Mikyun. Nakita ni Mikyun si Baekho sa bintana at tinawagan siya. Nakita niya si Baekho na tumingin sa telepono, ngunit hindi sumagot. Nagdududa, tumakbo si Mikyun at kumatok sa pinto ni Baekho. Tinanong niya kung bakit hindi siya sumasagot sa telepono. Walang pakialam na nagsinungaling si Baekho na hindi niya nakita ang anumang tawag. Nahiya si Mikyun. Sinubukan pa rin niyang magpahiwati. Maaari silang magkasama na pumunta sa headquarters bukas para sa pulong. Malamig na sumagot si Baekho na gusto niyang mag-isa. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Nakita ni Hijin na nababagabag si Baekho, kaya't pilit niyang tinanong kung sino ang gusto niya. At itinuro niya na ang pag-ibig ay tulad ng traffic light. Alinman ay tatanggihan o magiging maayos. Hindi ka maaaring mag-alinlangan. Ngunit naramdaman ni Baekho na ang kanyang malabong damdamin ay parang isang dilaw na ilaw. Siya ay nasa isang estado ng pag-aalinlangan, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa pulong ng project team kinabukasan, hindi napigilan ni Mikyun ang sarili na tingnan si Baekho na may mga mata na puno ng pagmamahal. Gayunpaman, hindi man lang siya tiningnan ni Baekho. Sa oras ng tanghalian, narinig ni Mikyun ang mga tao na nag-uusap tungkol sa kanya at kay Parkis. Tamang-tama, dumaan si Baekho. Sadyang hindi pinansin ni Mikyun ang mga chismis at masiglang inanyayahan si Baekho na umupo sa tabi niya. Ngunit parang hindi siya narinig ni Baekho. Diretso siyang pumili ng ibang upuan. Naramdaman ni Mikyun na napahiya siya at ayaw na niyang tiisin ang mga chismis. Nagmamadali siyang umalis sa silid kainan ng hindi kumakain. Tumakbo siya sa isang tahimik na lugar. Sa sandaling ito, ang pakiramdam sa kanyang puso ay eksaktong katulad ng 6 na taon na ang nakakaraan nang mahulog siya sa kalaliman ng opinyon ng publiko. Nangingibabaw ang kalungkutan sa kanyang puso at tahimik na bumuhos ang luha. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Park Kyung. Galit na galit si Mikyun. Tumakbo siya diretso sa opisina nito. Tinatanong kung bakit siya hinahanap ng kabilang partido. Agad na napansin ni Parkis na umiyak siya. Gusto niya sanang aliwin siya, ngunit tinanggihan siya ni Mikyun ng walang paggalang. Kinailangan ni Parkis na sabihin kay Mikyun na naisumite na ni Baekho ang kanyang resignation letter. Ngunit hindi pa niya ito pipirmahan, kaya dapat siyang kumalma. Nang marinig ito ni Mikyun, tumayo siya. Akala niya ay naisumite na ni Baekho ang aplikasyon ilang linggo na ang nakakaraan. Hindi niya inaasahan na naisumite lang ito ngayon. Ang balitang ito ay nangangahulugan na nagpasya na si Baekho na tuluyan siyang paalisin. Bumalik si Mikyun sa bahay na malungkot. Hindi niya mapigilang ilabas ang sigarilyo na matagal na niyang itinigil. Nang sasaluhan na sana niya, bigla siyang nakita ng isang palayok ng mga western chrysanthemum sa harap ng pinto ni Baekho. Bigla niyang naalala na ito ang bulaklak. Na sinabi niya kay Baekho nang tanungin siya kung anong bulaklak ang gusto niya. Galit at malungkot si Mikyun. Kumatok siya sa pinto ni Baekho at tinanong kung bakit niya binili ang palayok ng bulaklak na iyon. At kung bakit minsan ay malumanay at masigasig siya at minsan ay malamig na parang yelo. Ang ganitong ugali ay nagpapabaliw sa kanya dahil sa labis na pagmamahal. Napansin ni Mikyun ang hindi niya mapigilang titig ni Baekho. Namula ang kanyang mukha, patuloy na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang gagawa na si Baekho ng susunod na hakbang, nagpanik si Mikyun at tumakbo sa isang gilid upang kumalma. Pagkatapos, mabilis na bumalik si Mikyun sa tabi ni Baekho. Gusto niyang marinig kung paano niya ipinapahayag ang kanyang damdamin. Dahan-dahang ikinuwento ni Baekho ang kanyang nakaraan noong bata pa siya na inabandona siya ng kanyang mga magulang. Lumaki siya sa isang ampunan. Araw-araw, sinubukan niyang sundin ang mga patakaran at pigilan ang kanyang damdamin. Nang lumaki siya, nagtayo siya ng isang matatag na pader na may mga prinsipyo, naniniwala na ang kanyang paraan ng pamumuhay ay ganap na tama. Hanggang sa dumating si Mikyun na nagdulot sa kanya na mawala ng pagpipigil sa kanyang damdamin. Unti-unti siyang lumayo sa kanyang dating sarili. Pagkatapos marinig ito, galit na sinagot ni Mikyun, hindi lang si Baekho ang abnormal. Ang isang normal na babae ay hindi magkakagusto sa isang taong gustong sisibakin
akin siya. Ngunit siya ay abnormal. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit hindi niya mapigilan ang damdamin sa kanyang puso. Nang sasagot na si Baekho, hindi siya binigyan ni Mikyo ng pagkakataon. Ginawang malinaw na sila ay nasa isang superior-subordinate na relasyon. Maghihintay sila hanggang umalis siya sa research institute bago sila opisyal na mag-date. Inabot pa niya ang kanyang kamay upang imungkahi na pansamantalang paghiwalayin ang trabaho at personal na buhay. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga kamay, isang kuryente ang tumakbo sa kanilang mga katawan. Ang instinct ni Baekho ay nagtulak sa kanya na muntik na siyang halikan si Mikyun. Nagpanik si Mikyun at tumakbo. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Mikyun sa research institute. Mabilis niyang napansin ang kanyang mga kasamahan na kumikilos ng palihim. Tila may pinapanood sila sa computer na itinatago nila sa kanya. Sinubukan niyang lumapit upang tingnan, ngunit pinigilan siya. Sa sandaling ito, inayos siya ng department head na pumunta sa opisina ni Baekho upang alamin ang tungkol sa pagpili ng potato variety. Tiyak ba na gagamitin nila ang Maru variety? Pagkatapos umalis ni Mikyun, nakahinga ng maluwag ang kanyang mga kasamahan. Nagkataon pala na nakita nila si Miyeon at Baekho na natutulog sa kotse, kaya naisip nilang lihim na magkasintahan ang dalawa. Sa kasalukuyan, nagtitipon sila sa harap ng computer at sinubukan na kalkulahin ang pagiging tugma nila sa kasal sa isang website. Sayang at alam lang nila ang kaarawan ni Miyeon, pero hindi pa nila nalalaman ang impormasyon ni Baekho. Pagdating ni Miyeon sa opisina ni Baekho, nagtalo sila tungkol sa pagpili ng uri ng patatas. Pareho silang may sariling opinyon. Habang mainit ang usapan, biglang nag-alala si Baekho kung galit ba sa kanya si Miyeon. Sabi ni Miyeon, pinaghihiwalay niya ang trabaho sa personal na buhay, pero hahanap siya ng mga dahilan para matalo si Baekho. Buong araw na nag-focus si Miyeon sa paghahanap ng mga dokumento at hindi siya nakita ni Baekho. Pagkatapos ng trabaho, sa wakas ay nakita ni Baekho si Miyeon na abala pa rin sa opisina. Habang matigas na nakikipagtalo si Miyeon tungkol sa patatas, nag-alok si Baekho na makipag-date at kumain silang dalawa. Nagtalo ulit sila sa patatas habang nasa daan, kaya tumigil si Baekho sa gilid ng kalsada. Malumanay siyang tumingin kay Miyeon at humingi ng tawad. Parang nakaramdam si Miyeon na parang sumuntok siya sa isang malambot na bagay at galit siyang bumaba ng kotse at tumangging kumain kasama siya. Nagmadaling sumunod si Baekho at malumanay na hinawakan ang kamay nito para makipagbati. Sa huli, naantig si Miyeon sa kabaitan nito. Naglakad sila ng magkahawak kamay. Gustong dalhin ni Miyeon si Baekho sa lugar na madalas niyang pinapasyalan, pero hindi niya alam na nagkasundo na si Omju at Hwan Seok at doon sila nagde-date. Narinig ni Omju ang boses ni Miyeon at Baekho, kaya nagmamadali niyang hinila si Hwan Seok. Tumakas si Baekho matapos makita ang alak at pagkain sa lugar. Akala niya ay sinadyang ihanda ito ni Miyeon, kaya napuno siya ng damdamin. Nagpakita naman si Miyeon ng pagkalito, naghahanap ng may-ari ng pagkain sa paligid. Nang mga sandaling iyon, nakakita si Baekho ng isang sulat. Akala niya ay bigay ito ni Miyeon, kaya nang buksan niya ito at basahin, bigla siyang natakot at tumakbo palayo. Dinampot ni Miyeon ang sulat at binasa ang laman. Ang hayag na paglalambingan ngayong gabi, maglaro tayo ng isang nakakakilig na laro. Sa ibaba nito ay may mga paraan ng panliligaw na hindi kayang sabihin. Dali-daling nagpaliwanag si Miyeon na hindi siya ang nagsulat nito, ngunit nawala na si Baekho. Nagtanong si Hwan Seok kay Omju tungkol sa laman ng sulat. Sinabi ni Omju na iyon ay isang sulat pag-ibig para kay Hwan Seok, at bumulong siya kay Hwan Seok ng mga salita mula sa sulat. Nang marinig ni Hwan Seok, namutla ang kanyang mukha. Kinabukasan, sa trabaho, nagmamadaling nagpaliwanag si Miyeon kay Baekho na hindi siya ang sumulat ng liham. Inamin niya na may nararamdaman siya para kay Baekho at nagkaroon siya ng masasamang isip noon, pero hindi siya ganoong ka-pervert para magsulat ng ganoong mga malaswang salita. Bukod pa rito, kapag gusto mo ang isang tao, maaari kang mag-imagine ng iba't ibang eksena at lahat ng iniisip niya ay ayon sa moralidad. Bago pa matapos magsalita si Miyeon, nakarinig siya ng ingay ng bumagsak na bagay. Lumabas ang pinuno ng grupo mula sa likod ng ref at sinisi ang tambak ng patatas. Pagkatapos, nagdala si Miyeon at Baekho ng mga regalo para makipagkita sa pinuno ng grupo. Sinubukan ni Miyeon na itanggi ang kanilang relasyon. Ngunit prangkang inamin ni Baekho na nagde-date sila at hiniling niya sa pinuno ng grupo na panatilihin itong lihim. Nang hihinayang na sinabi ng pinuno ng grupo sa kanila na naikwento na niya ito sa dalawang tiya. Napilitan ang dalawa na suhulan ang mga tiya. Pagkapasok ni Baekho, nakatanggap ng tawag si Miyeon mula sa manager. Tinatanong kung sila ni Baekho ay nag-uusap na tungkol sa kasal. Nagmamadaling bumalik si Miyeon sa opisina. Akala niya ay aaminin na niya ito, pero nalaman niya na alam na pala ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Nagbiro pa silang tawagin siyang tikinatawa ng aso dahil sinabi ni Miyeon dati na kung magmamahal pa siya sa trabaho, maaari siyang ituring na isang aso. Ngayon, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ang paglabag sa kanyang pangako. Nalaman ni Baekho na nalantad na ang kanilang relasyon. Kaya nang kumakain, umupo siya sa harap ni Miyeon ng natural, prangkang inamin ang kanilang relasyon at ipinakita ang kanyang pagmamahal kay Miyeon sa harap ng lahat. Ngunit hindi nila alam na kinuhanan ito ng larawan ni Manager Lee. Sinusundan pala ni Park ang kilos ng kanyang dating asawa. Sa kabila ng pagtutol ni Baekho, pinapunta ni Park si Manager Lee na ang dahilan ay para tulungan si Baekho. Iminungkahi ni Manager Lee na wala sa kanyang pinagtutuluyan ang dating asawa at na nagde-date si Baekho at Miyeon. Hindi naniwala si Park dahil kinasusuklaman din ni Baekho ang maingay na uri ng babae tulad ni Miyeon, kaya imposibleng magkasama sila. Ipinakita ni Manager Lee ang larawan at sinabi na narinig niya mismo si Baekho na umamin sa kanilang relasyon. Agad na tinawagan ni Park si Director Yoon.
Nagtatanong kung naaalala niya si Mio ng Product Planning Department 6 na taon na ang nakakaraan. Sa kabilang banda, iniisip ni Hwan Seok na may malaking agwat sina Baekho at Mion. Nag-aalala siya na baka apihin ni Baekho ang kanyang ate. Kaya pumunta si Hwan Seok kay Baekho upang ipahayag ang kanyang mga saloobin. Sinabi niya na mula nang namatay ang kanilang ina, si Mion, bilang panganay, ay nag-aasikaso na sa pamilya. Umaasa siya na hindi lolokohin ni Baekho ang kanyang ate. Seryosong nangako si Baekho na protektahan si Mion upang makuha ang loob ng kanyang magiging bayaw. Tinulungan pa niya si Hwan Seok sa paggawa ng inumin. Sa proseso, natuklasan niya na hindi naiintindihan ni Hwan Seok ang gastos at kita, kaya gumawa siya ng detalyadong financial statement para sa kanyang bayaw upang malaman ang dahilan kung bakit hindi kumikita ang homestay. Nadiskubre ni Hwan Seok na hindi kumikita ang homestay pangunahin dahil sa libreng pananatili ni Mion at Omju. Kaya, nag-utos siya na sa susunod na buwan, kailangan na nilang magbayad ng upa at pagkain. Napagtanto ni Mion at Omju na sa gig ni Hwan Seok, imposible na siya ang nakaisip nito. Siguradong si Baekho ang tumulong sa kanya, isang taong magaling sa estratehiya para gumanti. Pinalayas ng dalawang babae sina Hwan Seok at Baekho sa bahay. Gustong humingi ng tawad ni Baekho kay Mion, kaya binigyan niya ito ng iba't ibang stuffed toys, ayon sa gusto niya. Hindi nakatiis si Mion at tinanggap ang lahat. Sinamantala ni Baekho ang pagkakataon para pasukin ang bahay, at kinulong niya si Mion sa pader. Dahil sa lapit, nalito ang dalawa. Pumikit si Mion at naghintay. Malumanay na hinalikan ni Baekho ang noo ni Mion. Kasabay nito, tinitingnan ni Park ang larawan ni Mion at tahimik na nagdarasal na sana ay hindi mag-date si Mion at Baekho dahil hindi alam ni Mion ang mga ginawa ni Baekho sa kanya. Hindi sinasadyang nakita ni Mion si Hwan Seok at isang babae sa kama. Sa gulat, nagmamadali siyang ikinuwento ang nakakagulat na balita na ito kay Omju na kasama niya sa kwarto. Hindi niya alam na ang babae sa kama ay si Omju. Bumalik si Mion sa kwarto at nakita sina Hwan Seok at Omju na nagtatago doon. Lumalabas na lihim nilang sinusubaybayan ang mga kilos na malapit sa pagitan nila ni Baekho. Nang mahuli, gusto pa rin nilang magpatuloy sa panonood at nagsiksikan sila sa bintana, tinitingnan ang mga nangyayari sa kwarto ni Baekho. Hindi sinasadyang nagpapalit ng damit si Baekho at ang kanyang hubad na pang-itaas na katawan ay lumitaw sa harapan ng tatlong tao. Ayaw ni Hwan Seok na makita ni Omju ang eksenang ito, kaya mabilis niyang hinila ang kurtina. Gayunpaman, nakita pa rin ni Baekho ang kanilang mga anino. Nahihiya si Mion at dali-dali siyang tumawag kay Baekho upang ipaliwanag na isang maling pag-unawa lamang ito at hindi nila sinasadyang tignan ang katawan ni Baekho. Gayunpaman, mahinahon lang na sinabi ni Baekho na ayos lang dahil makikita rin naman ni Mion sa madaling panahon. Ang mga salitang puno ng kahulugan ay nagpagulo sa isip ni Mion at nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Humiga siya sa kama at nagpagulong-gulong sa tuwa. Kinabukasan, may usapan na sila ni Omju na kumain. Ngunit mas pinili niya ang pag-ibig kaysa sa kaibigan at kinansela ang kanilang plano. Tumakbo siya papunta kay Baekho at sabik na naghintay na lutuan siya nito. Nang malaman ito ni Omju, galit niyang sinaway si Mion dahil sa kawalang ingat nito. Upang lambingin si Omju, itinigil ni Hwan Seok ang kotse sa gilid ng kalsada at nag-alok na bigyan siya ng mapagmahal na halik. Nang mga sandaling iyon, nakita ni Omju na ang dating kasintahan ni Mion na si Park ay nagda-drive papunta sa direksyon ng isang motel. Agad niyang pinalabas si Hwan Seok sa kotse, umupo sa driver's seat at mabilis na nag-drive papunta sa motel para harangin si Park. Pagkababa ni Park sa kotse, natakot siya sa paparating na sasakyan at napaupo siya sa lupa. Galit na sinaway ni Omju si Park sa pagiging walang puso at walang kwenta at sinabing hindi siya karapat-dapat na makita si Mion. Binalaan niya pa si Park na kung magpapakita pa siya sa harap ni Mion, dapat siyang maghanda na mabugbog. Hindi nakipagtalo si Park. Inakusahan agad ni Park si Omju sa paghihiwalay nila ni Mion. Nang makita ni Omju na iniiwasan niya ang responsibilidad, hindi siya pinigilan ni Hwan Seok at gumawa siya ng isang jumping kick na nagpatakbo palayo kay Park. Nakahanda ng kumain sina Mion at Baekho nang marinig nila ang ingay sa labas, kaya tumakbo sila palabas para tingnan. Nang makita nila si Park doon, tinawag nilang pareho ang pangalan ng isa't isa. Ngunit ang tawag lang ni Baekho sa kanya ay Kuya Park. Bumalik si Mion sa kwarto at patuloy na nag-isip tungkol sa relasyon ni Baekho at Park. Inisip niya na kung simpleng magkasamahan lang sila, hindi tatawagin ni Baekho na Kuya si Park. Naghinala siya na may relasyon sila na hindi niya alam. Tinanong ni Baekho ang dahilan ni Park sa pagpunta niya. Matagal nang napansin ni Baekho na masyadong interesado si Park sa kanya nitong mga nakaraang araw. Nagpadala pa nga ito ng Manager Lee para subaybayan siya. Nagsinungaling si Park na ang dahilan ng kanyang pag-aalala ay para lang malaman ang kinaroroonan ni Heejin at direkta niyang tinanong kung nagde-date ba sila ni Mion. Matapos makatanggap ng positibong sagot, ginamit ni Park na dahilan ang trabaho at pinayuhan si Baekho na huwag makipagrelasyon sa opisina. Hindi alam ni Baekho ang tunay na motibo ni Park at ayaw niya itong harapin, kaya naghanap siya ng dahilan para paalisin ito. Tinawagan ni Baekho si Mion para iayain siyang kumain. Ngunit kinakabahan si Mion, kaya nagsinungaling siya na may pupuntahan siya at tinanggihan ang imbitasyon. Nag-iisip siya kung sasabihin ba niya ito kay Baekho. Tungkol sa relasyon nila ni Park, pinayuhan siya ni Omju na huwag sabihin dahil sa tingin niya, walang sinuman ang gustong malaman ng kanilang kasintahan ang kanilang hindi magandang nakaraan. Si Hwan Seok naman ay pabor sa pagsasabi ng totoo. Naisip niya na mas mabuti nang aminin ito ni Mion kaysa malaman ni Baekho mula sa iba. Naguluhan si Mion at pansamantalang pinili na iwasan si Baekho. Sa kalagitnaan ng gabi, nag-anunsyo ang loudspeaker ng baryo na tumakas
Lumakas na naman sa bahay ang anak ni Gen Hong at humingi ng tulong ang lahat. Agad na sumama si Mion at ang dalawa pa sa mga taga-baryo. Nang maghihiwalay na sila para maghanap, biglang dumating si Baekho na handa ang lahat ng gamit. Hindi napigilan ni Mion na tumawa. Sinabi niya na isang baka lang ang hahanapin, hindi kailangan maging ganoon kahanda. Medyo nahiya si Baekho at ipinaliwanag na bata pa lang siya. Sanay na siyang mag-ingat sa sarili, kaya sanay na siyang maging maingat. Humingi ng tawad si Mion kay Baekho sa pagtanggi sa alok niya na kumain. Nakita siya ni Baekho sa kwarto kanina, pero hindi niya ibinunyag ang kanyang kasinungalingan. Naisip niya na may sariling dahilan si Mion sa ginawa niya. Naantig si Mion sa pagiging maunawain ni Baekho, at nang sasabihin na niya ang relasyon niya kay Park, bigla silang naputol sa tunog ng baka. Nasa harap nila ang baka, ngunit nang lumapit sila, agad itong tumakbo palayo. Ginamit ni Baekho ang kanyang katalinuhan at kinuha ang asin sa kanyang bag sa backpack para ibalik ang baka sa bahay at ibigay kay Gen Ho. Maingat din siyang naglagay ng tracking device sa liig ng baka para kung sakaling maligaw ito, mahanap ito sa pamamagitan ng device. Nang makita si Gen Hong na umiiyak sa tuwa habang yakap-yakap ang baka, sinabi ni Mion kay Baekho na may Alzheimer's disease si Gen Hong at itinuturing niya ang baka na parang anak niya. Salamat kay Baekho, natulungan nila si Gen Hong ngayong gabi. Umuwi si Mion para hanapin sina Omju at Hwan Seok kung saan-saan. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Hwan Seok at nakita ang isang babae sa kama ng kanyang kapatid. Kitang-kita na naistorbo niya sila. Pagkatapos, kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Omju para sabihin sa kanyang matalik na kaibigan na nag-uwi si Hwan Seok ng babae. Nang makita niyang wala sa kwarto ang kaibigan, tinawagan niya ito. Hindi niya inaasahang tumunog ang telepono ng kaibigan sa kwarto ni Hwan Seok. Muling pumasok si Mion at nahuli ang dalawa na nagbibihis. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Sa kanya, sina Omju at Hwan Seok ay pamilya kahit na walang ugnayan ng dugo. Hindi niya matanggap na nagmamahalan ang dalawang mahal sa buhay. Kahit na sinubukan ni Omju at Hwan Seok na ipaliwanag na nagmamahalan sila, hindi pa rin matanggap ni Mion. Sa galit, nagdesisyon siyang umalis sa bahay. Inisip ni Hwan Seok na pupunta siya kay Baekho, kaya kumatok siya sa pinto at dinala ang kanyang mga gamit kay Baekho. Matapos marinig ang buong kwento, natagpuan niya si Mion sa greenhouse. Determinado si Mion na hindi tunay na nagmamahalan sina Omju at Hwan Seok. Marahil ay dahil lang sa kalungkutan at dahil magkasama sila, kaya't nagkaroon sila ng ganoong relasyon. Matyagang nakinig si Baekho sa reklamo ng kanyang kasintahan at sinabing kahit anong mangyari, hindi maaaring matulog si Mion sa greenhouse, kaya sasamahan niya itong umalis sa bahay. Nagpasalamat si Mion kay Baekho sa pagiging mapagmahal at matamis na kasintahan na nagbigay ng ginhawa sa kanya. Pagkatapos, sa isang estado ng pagkabighani, sinundan niya si Baekho papunta sa hotel. Habang iniisip ang posibleng mga mainit na eksena, sinubukan niyang kontrolin ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Sinabi niya sa sarili na matanda na siya at hindi dapat maging mahiyain. Pagkatapos niyang lumabas mula sa banyo, utal-utal na nagtanong si Mion kung dapat siyang maligo muna. Ibinigay ni Baekho ang tuwalya sa kanya at sinabing maaari siyang gawin ang gusto niya, ngunit kailangan na niyang umalis. Nanghihinayang si Mion at sinisi si Baekho sa panlilin lang sa kanya. Tinitigan siya ni Baekho sa mata at seryosong sinabi na hindi mangyayari ngayong gabi dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Mion at puno ang isip niya kina Hwan Seok at Omju. Naunawaan ni Mion na iniisip ni Baekho ang kapakanan niya. Agad niyang niyakap si Baekho. Sa susunod na aakit ka pa sa akin, wala na akong oras para magtampo. Naakit na naman si Mion kay Baekho. Hindi niya inaasahan na si Baekho ay isang master sa panunukso. Sa bawat oras, natatalo siya sa laro ng panliligaw, ngunit handa siyang sumuko. Kinabukasan, agad na tinawagan ni Hejin si Park para makipagkita. Pagkakita sa kanya, iniling niyang yakapin siya ni Park. Nang hindi siya yumakap, siya mismo ang yumakap dito. Sa sandaling iyon, dumating sina Baekho at Mion sa kanilang opisina para mag-meeting. Pagbukas ng pinto ng elevator, nakita nilang nag-iayakapan sina Park at Hejin. Nagulat si Baekho at tinawag ang pangalan ni Hejin. Biglang naalala ni Mion na noong nakaraan, binigyan siya ni Park ng imbitasyon sa kasal at ang pangalan ng bride ay Hejin. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa nakalipas na mga taon. Noong panahong iyon, sinundo niya si Park sa airport mula sa isang training course sa ibang bansa, ngunit hindi niya ito nakita. Sinabi ni Park na kumain na siya kasama ang mga kasamahan. Pagkatapos, kinabukasan, nakita ni Mion si Park sa kanilang opisina. Napansin ni Mion na malamig ang trato ng kanyang kasintahan. Pagkatapos, binigyan siya nito ng imbitasyon sa kasal na nagpapahayag na magpapakasal siya kay Hejin, ang anak ng presidente. Sa sandaling iyon, nang marinig niya si Baekho na tinawag si Hejin, biglang naintindihan ni Mion na ang babaeng nanatili sa kanilang homestay ay ang asawa ni Park. Nagdahilan siya at tumakbo palabas upang kumalma. Napansin ni Baekho na may bumabagabag sa kanya, kaya sinundan niya ito at nagdala ng mainit na inumin, umaasa na magbabahagi siya sa kanya. Mabilis na inayos ni Mion ang kanyang emosyon at sinabing may naaalala lang siya na hindi magandang alaala. Nag-alala si Baekho. Pagkatapos ng meeting, dinala niya si Mion sa tabing ilog para kumain ng instant noodles at mag-relax. Hindi inaasahang, lasing din si Hejin doon at hiniling kay Baekho na samahan siya. Napagtanto na hindi pa rin pala makalimutan ni Hejin si Park. Sinubukan niyang ayusin ang kanilang relasyon. Ngunit naging malamig si Park sa kanya at sinisi siya sa pagiging makasarili at padalos-dalos. Sinabi niya
na ilang taon na ang nakakaraan, umalis siya nang walang paalam, at ngayon gusto niya itong bumalik at ayusin ang relasyon nila. Umiyak si Hejin at sinabing hindi siya ang sumira sa kanilang kasal, kundi si Park. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Park. Hindi alam ni Mio na hiwalay na sina Hejin at Park, kaya sinubukan niyang tanungin kung paano sila nagkakilala. Umamin si Hejin na noong taong iyon, nag-training sa ibang bansa sina Baekho at Park. Nag-aaral din siya noon sa ibang bansa at pinuntahan niya si Baekho. Hindi sinasadyang nakilala niya si Park na gwapo at agad silang nagkaibigan. Pagkatapos nilang bumalik sa bansa, agad na nagset sila ng petsa ng kasal. Labis na nasaktan si Mion. Hindi niya inaasahan na habang naghihintay siya sa bansa, ng babae si Park. Malungkot siyang umuwi at nakita niyang umiiyak si Hwan Seok. Sinabi ni Hwan Seok na pinapili si Omju sa pagitan ng kanilang pagkakaibigan at pag-ibig, at sa huli, pinili niya ang pagkakaibigan. Sa wakas, napagtanto ni Mion na ang kanyang pagtutol sa kanilang relasyon ay nakasakit kay Omju. Kaya, sinamahan niya si Hwan Seok para hanapin si Omju. Napansin ni Baekho na may pupuntahan sila, kaya gusto niyang sumama. Upang hindi maging abala sa pamilya ni Omju, nagplano ang tatlo na umakyat sa pader para ilabas si Omju. Ngunit, nang umakyat si Mion sa pader, dalawang estudyante ang dumaan. Minisuhan si Mion ng dalawang estudyante bilang magnanakaw at tumawag sa pulisya, kaya dinala silang tatlo sa istasyon. Nang marinig ni Omju ang balita, tumakbo siya at niyakap si Mion habang umiiyak. Nagkasundo ang dalawa at nagkaayos. Kinabukasan, nakatanggap si Mion ng text message mula kay Park, gusto niyang magkita sila. Ipinaliwanag ni Park ang kanyang relasyon kay Hejin. Pagkatapos niyang magtaksil kay Mion at pakasalan si Hejin, umalis si Hejin ng biglaan. Nang makipag-ugnayan siya sa pamamagitan ng abogado, nalaman niya na nag-file na pala ito para sa divorce. Gusto niyang malaman ang dahilan, ngunit hindi niya makontak si Hejin. Naniwala ang asawa ng presidente na panandalian lang na naliligaw si Hejin at hiniling kay Park na hanapin siya at kausapin. Hindi niya dapat ibunyag ang diborsyo. Sa pananaw ng iba, masayang-masaya si Park bilang paboritong manugang ng presidente. Ngunit sa totoo lang, araw-araw siyang nakakaramdam ng kalungkutan. Nakaramdam ng panghihinayang si Mion at naisip na sinaktan niya ang sarili niya noong una. Pero sa huli, hindi pa rin siya masaya. Sinabi ni Mion sa sarili na kailangan niyang kalimutan ang nakaraan at mag-focus sa kasalukuyan. Gusto ni Baekho ng opisyal na relasyon, kaya dinala niya si Mion sa kanyang paboritong patatas na taniman ng bulaklak at naghanda na formal na umamin ng pag-ibig. Ibinunyag ni Mion ang kanyang lihim, sinabing nasaktan siya 6 na taon na ang nakakaraan. Bagaman unti-unti na niyang nakalimutan ang sakit, wala pa rin siyang sapat na lakas ng loob hanggang ngayon. Iniling niya kay Baekho na bigyan pa siya ng oras. Lumuhod si Baekho. Prangkang nag-amin si Baekho ng pag-ibig at humiling na maging kasintahan ni Mion. Naghalikan ang dalawa ng matamis at mabilis na lumago ang kanilang pagmamahalan. Matapos nilang maging opisyal, nakatanggap si Mion ng balita na pumanaw ang ama ni Park. Pumunta siya para makiramay at aliwin ang ina ni Park. Nagpapasalamat si Park, kaya pinilit niyang kumain muna si Mion bago umalis. Pagkakita sa plato ng mani, sinabi ni Mion na may allergy siya sa mani. Nagpaalam siya at umalis. Biglang naalala ni Park na simula ng pakasalan niya si Hejin, hindi na siya bumibili ng peanut butter. Naalala niya rin na sinabi ni Hejin na may allergy siya sa mani. Nagulat si Hejin at sinabing gusto niya ang mani. Nang bumili siya ng sapatos para kay Hejin, sinabi niya agad na ang sukat nito ay 36. Itinama ni Hejin at sinabing sukat 38 siya. At saka, noong Mayo, nag-uwi siya ng birthday cake para kay Hyojin. Ngunit hindi naman talaga buwan ng Mayo ang kaarawan ni Hyojin. Naghinala si Hyojin sa mga kilos niya. Hanggang sa, may nakita si Hyojin na 4 na dahon na clover sa kanyang aparador na may nakasulat sa likod na, sana ay maging masaya tayo habang buhay. Noon niya lang naunawaan na ang kanyang asawa ay laging iniisip ang kanyang ex. Sa gitna ng matinding pagkadismaya, tahimik na naglaho si Hyojin sa buhay niya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay naunawaan ni Parkis ang mga salita ni Hyojin. Kaya pala, sa mga araw na kasama niya si Hyojin, hindi niya kailanman nakalimutan si Mikyung. Kaya tumakbo siya palabas upang habulin si Mikyung, umiiyak na may pagsisisi at humagulgol sa balikat ni Mikyung. Hindi inaasahan, nakita naman ito ni Mikyung. Dumalo si Baekho sa libing, nakita niya si Mikyung na tinulak si Parkis na umiiyak. Ayaw na niyang alamin pa ang ibig sabihin ng pagsisisi na iyon. Kaya't inabot niya ang panyo at nagsabi ng ilang nakakaaliw na salita bago umalis. Habang naghahanda siyang umalis, bigla siyang nakatanggap ng tawag. Sinabi ni Omju na dumalo rin si Baekho sa libing. Hindi nakita ni Mikyung si Baekho, kaya bumalik siya sa Research Institute para hanapin si Baekho. Nalaman niya na pumunta si Baekho sa headquarters kanina. Nakita ni Baekho ang eksena kung saan magkayakap si Mikyung at Parkis at naunawaan ang kanilang relasyon. Ngunit mas interesado siya sa isang bagay na matagal nang nakalimutan. 6 na taon na ang nakararaan, ang kapatid ni Hejin na si Director Yon ay humiling sa kanya na harapin ang isang empleyado. Ang empleyadong iyon ay dating karelasyon ni Park Kyung. Alam ng maraming tao sa kumpanya na ikakasal na sina Hyojin at Park Kyung. Nag-alala ang direktor na magsiselos ang empleyado at ipagmamalaki ang relasyon niya kay Park Kyung at sa ganoong sitwasyon ay ituturing si Hins bilang third party. Ayaw saktan
sinasaktan ni Baeko ang inosenteng empleyado dahil sa kadahilanang ito, ngunit hindi niya matanggihan ang utos ni Direktor Yun. Sa huli, inilipat niya ang empleyadong iyon sa ibang departamento na nagdulot sa kanya ng matinding pagkadismaya at kusang umalis sa kumpanya. Ngayon lang niya naalala na ang empleyadong iyon pala ay si Mikyung. Ang sakit na dinanas ni Mikyung sa Wuhan ay dulot ng kanyang mga kamay. Nahihirapan siyang sabihin ang mga nagawa niya sa nakaraan. Dahil sa matinding pagdurusa, tumakbo siya ng walang tigil upang ilabas ang kanyang emosyon. Natatakot siyang kapag sinabi niya ang totoo ay iwanan siya ni Mikyung, ngunit kung hindi niya ito sasabihin, patuloy siyang magdurusa sa konsensya. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip, inaya niya si Mikyung na maglakad-lakad. Ngunit nang aamin na sana siya, una ay naantala ito ng tawag ni Mikyung. Pagkatapos, naakit naman si Mikyung sa mga alitap-tap na nagdulot upang mawalan siya ng tamang tiempo. Kinabukasan, ang lahat ng empleyado ng Research Institute ay nagcamping sa beach. Nagkataong nakasalamuhan nila ang Research Institute ng kamote na may masamang relasyon. Tinukso nila ang kanilang simpleng camping van. Parehong nagkatinginan ng may tensyon. Sa mahalagang sandali, cool na naglabas si Baeko ng isang card at hiniling sa manager ng department na humarap. Nagpa-reserve ng pinakamagandang luxury campsite dito at siya ang magbabayad para dito. Kaya't matagumpay siyang nabaligtad ang sitwasyon. Lahat ay masaya, ngunit sa kasamaang palad, sa gitna ng kanilang usapan, nabanggit nila ang desisyon ni Baeko na tanggalin si Mikyung. Ipinaliwanag ni Baeko na ito ay isang plano ng pagbabawas ng empleyado. Ngunit kahit ano pa ang sabihin niya, hindi matanggap ng lahat ang pagkawala ni Mikyung. Sa huli, natapos ang camping activity sa isang hindi masayang paraan. Nakita ni Mikyung ang pagpapakita ng pagsisisi ni Baeko, kaya't dinala niya si Baeko sa kanyang greenhouse. Sinabi niya sa kanya na kahit nag-resign siya, hindi niya tatalikuran ang pananaliksik sa patatas. Naiintindihan ni Mikyung ang desisyon ni Baeko at umaasa siyang kalimutan na niya ang kanyang nararamdamang pagkakasala. Kahit paano, nagdulot si Baeko ng kaligayahan sa kanya. Siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Hindi makayanan ni Baeko ang matinding sakit, kaya't humingi siya ng mas maraming oras kay Mikyung. Pagkatapos magsalita, hindi na niya kinaya pa at dali-daling tumakbo palabas. Hindi maintindihan ni Mikyung kung ano talaga ang tinatago ni Baeko. Ngunit nang bumalik siya sa headquarters para sa isang pulong, muli niyang nakasalubong si Park Kyung. Muli siyang nagsabi na ang pagsisisi niya noong araw na iyon ay totoo. Ngunit hindi siya magiging kahiya-hiya upang hilingin na magbalikan sila ni Mikyung. Ang paggawa nito ay lalo lamang magpapalala sa sakit ni Mikyung. Bago umalis, pinaalalahanan siya ni Park Kyung na huwag masyadong magtiwala kay Baeko. Labis na na-curious si Mikyung at gusto niyang malaman ang saloobin ni Baeko, kaya nag-text siya kay Baeko. Sinabi niya na maghihintay siya sa harap ng bahay hanggang sa makabalik siya. Sa sandaling iyon, nakikipagkita si Baeko kay Park Kyung. Kinamumuhian niya si Park Kyung dahil noong panahong iyon ay nakita niya ang hindi patas na pagtrato kay Mikyung ngunit nanatili siyang walang ginagawa. Sumagot si Park Kyung, ang totoong nagtulak kay Mikyung sa sitwasyong iyon ay si Baeko. Masakit na sinabi ni Baeko na bibitawan niya si Mikyung. Mula nang malaman niyang nasaktan niya si Mikyung, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na makasama si Mikyung. Pagbalik niya sa kanyang apartment, nakita niya si Mikyung na nakaupo sa harap ng pintuan. Bago pa man siya makapagsalita, tumakbo si Mikyung at niyakap siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal para sa kanya. Masakit sa damdamin niyang itinulak niya si Mikyung at inamin na siya ang naglipat kay Mikyung sa ibang departamento na siyang nagdulot upang mag-resign. Si Mikyung 6 na taon na ang nakararaan. Hindi makapaniwala si Mikyung. Noong panahong iyon, dahil sa relasyon niya kay Parkis, naging usap-usapan ang kanyang love life sa mga kasamahan. Mahirap na nga ang sitwasyon, bigla pa siyang nakatanggap ng abiso ng paglilipat. Siya ay na-isolate sa bagong departamento. Ang kanyang desk ay inilagay ng mag-isa sa labas ng hallway. Walang gustong makipag-usap sa kanya. Ang bawat sandali ay isang pagpapahirap hanggang sa hindi na niya kinaya pa at kusang nag-resign. Dati ay galit siya, ngunit nang dumating si Baeko, sinabi niya sa sarili na dapat niyang kalimutan ang nakaraan upang mamuhay ng maayos sa kasalukuyan. Ngunit hindi niya inaasahan na niloloko siya ng tadhana. Ang taong minahal niya ay siya ring taong labis na nakasakit sa kanya. Naalala niya ang matatamis na sandali kasama si Baeko at hindi niya mapigilan ang pagluha habang inaalala ang nakaraan. Nagkita ang dalawa sa Research Institute habang nasa trabaho. Sadyang pinanatili ni Mikyung ang kanyang distansya. Napansin ni Baeko ang paglayo ni Mikyung. Hindi na siya kumakain kasama ang iba. Plano niyang maghanap ng tahimik na lugar para mag-lunch, ngunit hindi niya inaasahan na makikita siya ng kanyang mga kasamahan. Nang aalis na sana siya, mabilis siyang pinalibutan ng mga tsismosa. Tinukso siya tungkol sa relasyon niya kay Mikyung at nagpalagay pa na may malapit na silang magandang balita. Ayaw ni Baeko na maging usap-usapan si Mikyung at magdulot pa ng problema sa kanya, kaya't kusa siyang nagpaliwanag na naghiwalay na sila ni Mikyung at sana ay huwag na silang pag-usapan pa. Agad na ipinost ng mga tsismosa ang balita ng kanilang paghihiwalay sa group chat at nagtanong pa para sa kumpirmasyon mula sa mga empleyado ng Research Institute. Bawat mata ay nakatuon kay Mikyung, puno ng pagtataka at awa. Nakita ni Mikyung ang mensahe at galit na pumasok sa opisina upang tanungin si Baeko, bakit mo ipinagkakalat na naghiwalay na tayo? Naawa na sa kanya ang mga kasamahan niya nang malaman na malapit na siyang matanggal. Ngayon, binigyan pa sila ni Baeko ng panibagong paksa para pag-usapan na naging dahilan upang siya ay maging sentro ng chismis. Tinawag niya si Baeko na isang timalas na bituin at umasang bago siya umalis, hindi na siya lalapitan ni Baeko at hindi na niya maririnig pa ang boses nito. Nasaktan si Baeko sa mga sinabi ni Mikyung. Upang matugunan ang hiling niya, agad siyang nag-empek ng kanyang gamit at pansamantalang bumalik sa headquarters para magtrabaho. Napansin ni Parkis na hindi maganda ang hitsura ni Baeko. Naghihinala siyang may hidwaan sa pagitan niya at ni Mikyung. Pagkatapos ng pag-iisip, tinawagan niya si Mikyung para alamin ang sitwasyon. Ngunit hindi niya inaasahan na si Mikyung, dahil sa dobleng sakit
ng paghihiwalay at pagkawala ng trabaho, ay nagkaroon ng stomachache. Narinig ni Parkis ang mahinang boses ni Mikyung. Matapos magtanong, nalaman niya ang detalyadong kondisyon ng kanyang sakit. Agad siyang nagpakita ng masusing pag-aalala, ngunit hindi ito pinahalagahan ni Mikyung. Kahit na sinisisi ni Mikyung si Baekho, alam din niya na lahat ay nagsimula sa panloloko ni Parkis noon. Dahil sa sinabi ni Mikyung, agad na pinuntahan ni Parkis si Baekho para sisihin siya sa hindi pag-aalaga ng maayos kay Mikyung. Si Mikyung ay isang napakalakas na tao, hindi madaling magpadaig sa sakit, maliban na lang kung ang mental na pressure ay masyadong mabigat para sa kanya. Nalaman ni Baekho na nagkasakit si Mikyung. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang apartment para magluto ng abalone porridge at hiniling kay Hwang na iyon na ihatid ito sa kanya. Ngunit mabilis na nag-doorbell si Mikyung at gusto niyang ibalik ang abalone porridge, nagiging matigas at nagtatakda ng hangganan. Galit na sinabi ni Baekho ang kanyang nararamdaman na ang taong mahal niya ay maisakit at hindi siya makapagsabi ng kahit isang salita ng pag-aalala, kaya hindi niya makayanan ang pagdurusang ito. Kaya, palihim lang siyang nag-aalaga kay Mikyung. Kung hindi niya ito pinahahalagahan, itapon na lang niya o ibigay sa iba. Hindi inaasahan ni Mikyung na magiging ganoon si Baekho, kaya napilitan siyang dalhin ang abalone porridge pabalik sa kanyang silid. Ang hindi malinaw na relasyon niya kay Baekho ay nagpapabagal sa kanya. Hindi niya inaasahan na iiyak si Omju at aaminin ang nangyari noon. Noong panahong iyon, bago pa man, nag-confess si Parkis ng pangangaliwa, alam na ni Omju ang kanyang pagtataksil. Naglalakad siya sa kalye kasama ang kaibigan nang hindi sinasadyang makita niya si Parkis na naghihintay sa isang babae na magsuot ng wedding dress. Nang malaman niyang niloko ni Parkis si Mikyung, lumapit siya para harapin si Parkis. Lumuhod si Parkis sa harap ni Omju at nakiusap na itago ang sikreto. Gusto niyang siya mismo ang magsabi kay Mikyung. Nag-alala si Omju na kung sasabihin niya kay Mikyung, siya ang magiging dahilan ng kanilang paghihiwalay at ayaw niyang magalit si Mikyung sa kanya, kaya't itinago niya ang bagay na ito. Hanggang sa kusang makipaghiwalay si Parkis. Ngayon, nagsisisi siya na hindi niya agad sinabi ang totoo kay Mikyung na naglagay kay Mikyung sa isang pasibong posisyon. Mahigpit na niyakap ni Mikyung ang umiiyak na si Omju. Tapos na ang mga bagay na iyon. Si Parkis ang may kasalanan. Hindi niya sisisihin ang isang kaibigan na laging nasa tabi niya dahil sa isang taong hindi dapat alalahanin. Kasabay nito, si Baekho na nalulungkot ay inaya ni Hyojin na uminom. Hindi niya sinabi ang relasyon sa pagitan ni Mikyung at Park Kyung, nagtanong lang siya. Noong araw ba, alam mo na may kasintahan na si Parkis? Umamin si Hyojin na nang malapit na si Parkis na bumalik sa Korea mula sa Amerika, gusto na niyang makipaghiwalay at sinabing mayroon na siyang kasintahan. Ngunit hindi makalimutan ni Hyojin si Parkis at matigas na hiningi na makipaghiwalay siya sa kanyang kasintahan. Kahit na alam niyang ginagamit lang ni Park Kyung ang kanyang posisyon para umangat, masaya pa rin si Hyojin. Kahit na kailangan niyang pagbayaran ito ngayon sa pamamagitan ng isang sirang kasal, hindi pa rin siya nagsisisi sa kanyang desisyon noon. Narinig ni Baekho ang mga salitang ito at lalo siyang naawa sa pinagdaanan ni Mikyung. Ngunit hindi niya masisisi si Hyojin na nasira ang kasal. Mag-isa lang niyang kailangang pasanin ang galit ni Mikyung. Kinabukasan, habang nag-aani si Mikyung at ang iba pa ng patatas, nakatanggap sila ng masamang balita mula sa Research Institute tungkol sa isang aksidente sa kagamitan sa imbakan. Ang 500 isi ng patatas sa loob ay ganap na nasira. Naisip ni Mikyung na ang pinaka-urgent na bagay ay ang mag-ani sa mga bahay ng mga magsasaka. Upang anihin ang natitirang 500 ihi na patatas, kailangan nilang pumunta sa daan-daang kabahayan. Agad na nagbigay ng mga gawain si Department Head Du. Nagtulungan ng lahat, sinisikap na mapuno muli ang imbakan sa lalong madaling panahon. Kusang nagboluntaryo si Baekho na makasama si Mikyung. Sa kanilang pagtatrabaho, nag-away ang dalawa na walang gustong magpatalo. Ngunit sa mata ng kanilang mga kasamahan, ito ay isang laro lang ng panliligaw. Sadyang lumayo ang lahat upang bigyan sila ng pribadong espasyo. Muntik nang madaganan si Mikyung ng hagdan habang nagbubuhat ng patatas. Dali-daling lumapit si Baekho upang protektahan siya. Ngunit nasugatan siya at dumugo na parang ketchup. Lubos na naantig si Mikyung at sinisi si Baekho na huwag maging padalos-dalos at masugatan. Sumagot si Baekho, ang una niyang reaksyon ay protektahan si Mikyung nang walang anumang pag-aalinlangan. Nag-away ang dalawa na walang pakialam sa paligid. Sa gitna ng emosyon, sinabi ni Mikyung ang kanyang tunay na damdamin. Ayaw niya talagang makipaghiwalay kay Baekho. Ngunit hayagang idineklara ni Baekho ang kanilang paghihiwalay kahit na sa galit ay nagsalita siya ng masakit na salita. Si Bitch-ho ay dapat ding subukang hikayatin siyang bumalik. Nakita ng mga kasamahan na magkakasundo na ang dalawa, kaya't isa-isa silang umalis sa malamig na imbakan at sa kanila nilock ang pinto ng malamig na silid mula sa labas para bigyan sila ng kalayaan. Binitbit ni Mikien ang sugat ni Cho Bitch-ho at nais niyang lumayo sa kanya, ngunit alam na ni Bitch-ho ang kanyang iniisip. Seryosong humingi ng tawad si Bitch-ho sa pagpapalayas kay Mikien nang di sinasadya. Isa siyang malamig at walang pusong makina ng trabaho. Hanggang sa makilala niya si Mikien, natutunan niyang tignan ang mga problema mula sa pananaw ng ibang tao. Inaasahan ni Mikien na bibigyan siya ng pagkakataon. Matututo siyang maging isang mainit na tao tulad ni Mikien. Matagal nang pinatawad ni Mikien sa kanya, ngunit mayabang na nagtakda ng kondisyon na bago siyang umiti. Kailangan mo siyang sundan, huwag kang sumuko, pasayahin mo siya para pumayag siyang magsimulang muli. Sa wakas, nakuha ni Bitch-ho ang puso ng dilag at hindi niya mapigilang yakapin si Mikien. Pag-uwi nila, nanginginig silang dalawa sa lamig. Nakita ni Hwan Hayen na pagod si Mikien at inakalang nagdurusa pa rin siya dahil kay Bitch-ho. Para maghiganti kay Mikien, sumugod siya para paalisin agad si Bitch-ho. Ngunit, nang ibalita niya ang pagpapaalis kay Bitch-ho kay Mikien, nagalit siya. Masakit sa kalooban na tumakbo siya para hanapin si Bitch-ho at nagreklamo. Mainit siyang tinanggap ni Bitch-ho, hindi pa umuwi ang bayaw niyang si Hwan Hayen. Palihim na pumunta sina Mikien at Ongdu sa bahay ni Bitch-ho para mag-check. Nakita nila na magkaya
nagkayakap ang dalawa habang tulog dahil sa pagkalasing. Naantig si Miken sa eksenang ito. Alam niyang sinusubukang buksan ni Bitch Ho ang kanyang puso. Nakikipag-usap siya sa ibang tao para unti-unting lumapit sa kanya. Sa trabaho, abala pa rin ang mga tao sa Research Institute sa pagbili ng patatas. Ginagamit ni Bitch Ho ang pagiging espesyal na ahente para kumbinsihin ang presidente ng kumpanya na naging espesyal na ahente rin dati at matagumpay siyang nakabili ng 70 na patatas. Humanga si Miken sa kanya, ngunit nang maisip niyang aalis na siya sa Research Institute, hindi niya mapigilang magdamdam kay Bitch Ho. Nang marinig niyang nagrereklamo siya, umamin siyang nagsisisi rin siya sa desisyon niyang tanggalin siya. Kamakailan, napagtanto niya ang kahalagahan ni Miken sa Research Institute. Naniniwala si Miken na si Bitch Ho ay nakikiramay sa kanya dahil sa kanilang relasyon at hindi sa isang obektibong pagkilala sa trabaho. Nag-away silang dalawa at walang gustong sumuko. Patuloy silang nagtatalo. Para patigilin si Bitch Ho, bigla niya itong hinalikan. Biglang nagulo ang isip ni Bitch Ho at mahigpit niyang niyakap at masidling hinalikan si Miken. Nang gabing iyon, nanatili si Miken sa silid ni Bitch Ho. Magkayakap silang natulog hanggang umaga. Kinabukasan, pumunta si Miken sa punong tanggapan para sa isang pulong. Hindi sinasadyang narinig niya ang mga kasamahan na pinag-uusapan ang diborsyo ni Parkis. Nilapitan niya siya para magtanong tungkol sa kanyang sitwasyon. Sinabi ni Parkis na nagsumite na siya ng kanyang pagbibitiw at aalis na sa kumpanya sa lalong madaling panahon. Sa huli, tinanggap din pala ni Hijin ang katotohanan tungkol sa diborsyo at sinabi na sa presidente. Sana ay huwag na itong itago pa ni nanay sa labas. Palayain ang dalawang presidente ayon sa kagustuhan ni Hijin, kaya't inihayag niya ang balita ng diborsyo sa publiko. Nagkagulo ang kumpanya at lahat ay nag-isip na tinago ni Park Yung ang diborsyo para manatili bilang manugang ng presidente. Sa huli, naintindihan ni Park Yung ang pakiramdam ni Mickey nang palibutan siya ng chismis, ngunit ayaw pa rin siyang humingi ng tawad kay Mickey at hiningi niya na bigyan siya ng karagdagang oras. Pagkatapos niyang mahanap ang kanyang posisyon sa sarili niyang pagsisikap, formal siyang hihingi ng tawad kay Miken. Agad na pumayag si Miken. Sa wakas, gumaan na ang kalooban ng dalawa. Natapos na ang mga problema sa nakaraan. Nang umuwi si Miken, tinanong niya si Bitch Ho kung kailan siya babalik sa korporasyon. Gusto niyang ihanda ang sarili para sa long-distance relationship, ngunit nakatanggap siya ng di inaasahang sagot. Katatanggal lang ni Bitch Ho sa trabaho. Kamakailan, nakatanggap si Bitch Ho ng utos mula kay Direktor Yun. Gustong bilhin ng Han Retail ang isang maliit na negosyo at kailangan nilang magtanggal ng 100 tao. Iniling kay Bitch Ho na ipatupad agad ang patakarang ito. Ayaw sakta ni Bitch Ho ang mga masisipag na empleyado tulad ni Miken. Isa pa, ayaw niyang lumayo kay Miken sa biyaheng ito. Tanging sa tabi lamang ni Miken siya nakakaramdam ng pagiging nasa bahay. Naalala niya ang bawat sandali simula nang makilala niya si Miken. Pinahahalagahan niya ang lahat ng mayroon siya. Matapos isaalang-alang, tinawagan niya ang presidente at nagpasya siyang magbitiw. Sinisi ni Miken ang kanyang mabilis na pagpapasya, ngunit sa puntong ito, igagalang na lang niya ang kanyang desisyon. Dumating ang huling araw ng trabaho ni Bitch Ho. Bago pa man niya maipahayag sa lahat ang kanyang pagbibitiw, narinig niya ang mga nasasabik na kasamahan na nag-anunsyo na nabili na nila ang lahat ng kulang na patatas. Hindi na nila kailangang pumunta sa bawat bahay. Sa sandaling ito, nakatanggap si Miken ng tawag. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, umiyak siya at sinabi kay Bitch Ho na ibinigay ng dating manager ang kanyang patatas sa Bureau of Agricultural Development. Sinabing ang kanyang uri ng patatas ay may potensyal at inimbitahan siya para magpulong. Alam ni Bitch Ho na ang pagkilala sa pananaliksik sa patatas ay matagal ng hiling ng kanyang kasintahan. Kaya't marahan niya siyang niyakap at binati siya sa pagkamit ng kanyang hiling. Lumipas ang 3 taon at biglang lumipat si Bitch Ho para manirahan kasama si Ken. Ang kanyang dating silid ay ginagamit na ngayon para sa mga bisita. Bukod sa pagiging manager ng rest house, siya rin ang deputy leader ng Potato Tree Group at presidente ng Potato Youth Association sa village. Nag-organisa ang Research Institute ng isang komperensya para ipakilala ang isang bagong uri ng patatas. Huli si Miken at Bitch Ho. Nagpanggap sila bilang mag-asawang Smith. Natiwala na nagdeklara na sila ay mga potato specialist na inimbitahan ng Agricultural Institute. Umakyat silang dalawa sa entablado kasama ang lahat. Nagtatawanan ang lahat. Puno ang mga mukha ng lahat ng kaligayahan dahil sa kanilang pagmamahal sa potato profession. Ang mga taong ito ay nagtipon-tipon at patuloy na nagsumikap para sa isang karaniwang layunin. Dito nagtatapos ang pelikula ngayon. Mag-like at mag-comment. I-follow ang channel para hindi makaligtaan ang anumang video. Ngayon, paalam na at hanggang sa muli.